Nasa itaas ang aming guro. Hindi mapaggalang na inapo, apo ni Lolo Lee. Ngayon ay muling susubukan ng sining ng Feng Shui upang makatulong sa mga tao at muling buhayin ang reputasyon ng pamilya ng Feng Shui. Pasensya na sa abala. Maaari bang magtanong? Nandyan ba si Ginoong Lee? Ang aking lolo ay nagretiro na. Hindi na siya tumutulong sa mga bagay. Ako ngayon ay tagapayo sa Feng Shui ng pamilya ng Feng Shui. Anong maitutulong ko? Maaari mong sabihin ito ng direkta sa akin. Ang aking lolo ay hindi na makakakita. Nakakakita rin ako. Kaya, maaari mo ba akong dalhin upang hanapin siya? Hindi ako hindi naniniwala sa iyo. Kundi, masyado kang bata. Dumating ka para sa akin. Siguro para sa iyong ama. Ang iyong ama ngayon ay hindi nakakakita ng mga bagay. Paano mo nalaman? 2 taon na ang nakalipas. Biglang nagising ang aking ama at hindi na nakakakita ng anuman. Sa mga nakaraang taon, nakahanap ng maraming eksperto. Pumunta rin sa maraming ospital. Pero hindi matukoy ang problema. Ikaw, kaya mo bang gamutin ang sakit ng aking ama? Ang pamilya Ye ay kilalang pamilya na nakapag-ayos ng kanilang mga problema. Tiyak na makakapagbigay ng bagong sigla sa Feng Shui pamilya. Ibalik ang kanilang reputasyon. Kaya mo bang gawin ito? Hindi ko kayang magbigay ng garantiya. Pero handa akong subukan. Sumama ka sa akin. Ginoong Lee, ito ang aking ama. Sumpang nakabalot sa mata. Ito ay isang sumpa mula sa ibang tao. Sumpang nakabalot sa mata. Ito ay isang sumpa mula sa ibang tao. Ginoong Lee, ang sakit ng aking ama. Talaga bang kaya mong gamutin? Kaya kong gamutin. Pero kailangan kong tingnan muna ang Feng Shui ng inyong pamilya. Mas mabuti. Dalhin mo ako muli ang ancestral grave ng inyong pamilya. Tingnan ang ancestral grave. Sa murang edad, hindi natututo ng mabuti. Sa halip, natututo pang mandaya. Nakikita ko na ganyan ka. Takot akong hindi mo alam kung ano ang Feng Shui. Hindi mo ba alam? At naglakaslog ka pang magpanggap na tagapayo sa Feng Shui. Tita, ito ang apo ni Ginoong Lee. Siya, sige na, tagapayo sa Feng Shui. Nakakuha na ako. Mula sa asosasyon ng mystical na sining ng Qingzhou, pangalawang pangulo. Madalas na nag-appear sa mga variety show. Pangunahing nagsasalita tungkol sa ilang bagay tungkol sa Feng Shui at kalusugan. Meng Yao, huwag basta-basta maniwala sa lahat. Ang taong ito, siya ang tunay na tagapayo sa Feng Shui. Ginang, Ye, dahil hindi kayo tinatanggap ng pamilya mo, hindi ako tinatanggap. Sa tingin ko, mas mabuti na lang na huwag na itong ituloy. Pero, kailangan ko pa ring ipaalala sa iyo, ang sakit ng iyong ama, hindi na dapat ipagpaliban. Ginoong Lee. Ginoong Wu, mangyaring. Ginoong Wu, ang kapatid ko, kumusta na? Huwag mag-alala. Ito ay, hindi lang nakikita ng mata. Wala namang masyadong problema. Basta, kainin mo lang ang elixir na pangbuhay na ginawa ko. Sa hindi nagtagal, makakakita ka na. Si Ginoong Wu talaga ang may solusyon. Siyang Kege, uminom ng gamot. Kuya. Ginoong Wu, bakit hindi gumagana ang gamot na ito? Ginoong Lee, pasensya na. Hindi ko alam ang tungkol sa aking tiyahin. Walang anuman. Mas mabuti pang bumalik ka. Tingnan mo ang iyong ama. Ginoo, Ginoo. Ang aking anak ay nalunod sa dam. 2 araw na ito. Wala pang natagpo ang bangkay. Pakiusap, pakiusap, tulungan mo ako. Bumangon ka na, bumangon ka na. Sabi mo kanina, wala pang natagpuan ang mga rescuer. Ang bangkay ng iyong anak, 2 araw na silang nagaangat, pero wala pang balita. Narinig namin mula sa mga tao sa nayon. Sabi ng mga matatanda, na dapat tayong pumunta sa pamilya ng Feng Shui. Kailangan mo kaming tulungan. Hanapin ang bata, kahit gaano pa kalaki ang ibigay. Handang-handa kaming gawin ang ganitong uri ng paggawa ng kabutihan.
Ang aming pamilya ng Feng Shui ay hindi naniningil. Pakiusap, MS, tulungan mo ako. Maghanda ng isang kalabasa, mga amulet at pulang pulbos. Sige, tara na. Dito. Kuya Yang, natagpuan na ba ang aming anak? Wala. Pasensya. Ginawa namin ang aming makakaya. Hindi naman malaki ang dam na ito. 2 araw na at wala pang nanguhugot. Tiyak na may problema ang bangkay. Natagpuan na. Natagpuan na. Huminto ka. Ano ang ginagawa mo? Kuya Yang, ito si Ginoong Li, na aking dinala mula sa pamilya ng Feng Shui. Dinala ko si Ginoong Li. Siya ang tumutulong sa atin na hanapin ang anak. Hindi ko sinasabi sa inyo pareho. Anong panahon na ba ito? Naniniwala pa kayo sa mga ganitong pamahiin? Ang dami natin. Ang daming kagamitan. 2 araw na tayong naghahanap pero wala pa ring natagpuan. Siya lang mag-isa. At siya lang ang makakahanap ng bata. At ikaw pa. Ang bahay nila. Anong nangyari na sa kanila? At ikaw pa ang nandito para manloko. Nawala na ang iyong konsensya. Ginoong Li, ang mga bagay na gusto mo ay binili ko na. Salamat, Ginang. Salamat sa iyong tulong. Umaasa ka lang sa basag na kalabasa na ito. Tama. Umaasa lang dito. Magyabang ka lang. Ang basag na kalabasa na ito. Kung makakahanap nga ng bata, gagawin kong apelyido ko ang sayo. Oo nga. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko. May tao na gumagamit ng kalabasa para iligtas ang tao sa tubig. Ginoong Li, kahit na hindi mo natagpuan, ang aming anak, hindi kami, papayag na magaksaya ng iyong oras. Bigyan siya ng daan. Magpanggap na may kapangyarihan. Agad, ayon sa utos. Tumayo. Salamangka. Ginoong Li, kaya mo palang gumamit ng salamangka. Ano ito? Ano ang nangyayari dito? Paano nangyari yun sa gourd? Nagasa itong tumalon. Hindi ba? Talagang marunong siya ng salamangka. Ginoong Li, ikaw ba ay isang Diyos? Ibinigay niyo ang kapanganakan at posisyon ng mga bituin sa bata sa akin. Ginoo, ang kapanganakan at posisyon ng mga bituin ng anak ko ay hanapin. Paano nakakapaglangoy ang gourd na ito? Ito ay hindi akma. Sa mga batas ng pisika, ito ay salamangka. Ginoong Li, bakit hindi na gumagalaw ang gourd na ito? Tama ba? Ang anak ko ay nandoon sa ibaba. Kayo, baka gusto niyong umiwas. Kung nandito kayo, hindi siya makakaakyat. At saka, ayaw niyang makita kayo. Ang malungkot na anyo. At ayaw din niyang makita ang kanyang anyo ngayon. Tingnan mo, nawala na ang gourd. Ang gourd ng kapitan ay nahulog sa tubig. Paano mangyayari iyon? Ang gourd na iyon ay napakagan. Paano mangyayari iyon? Na lumubog sa ilalim ng tubig. Sige na, kayo dalawa, bumaba na at tingnan ito. Ang labis na ito ay sobrang kakaiba. Kung hindi ko ito nakita ng aking sariling mata, paano ako hindi makapaniwala? Ang kalabasa ay kayang lumubog sa ilalim ng tubig. Nasaan ang bata? Wala talagang bata. Huwag mag-alala, ipagpatuloy ang pagbabasa.
Natagpuan na. Naghanap kami ng 2 araw. Kahit mas mababa pa kaysa sa isang kalabasa. Bakit hindi pa natin agad iligtas ang tao? Ano ang ginagawa mo? Agad na iligtas siya. Ito ay sobrang kakaiba. Sa loob ng mga dekadang ito, ito ang unang pagkakataon na nakakita ko ng ganitong bagay. Tumawag kayo ngayon sa mag-asawang Wang. Papuntahin sila dito. Oo, oo. Araw-araw. Bumalik na kayo. Natagpuan na ang bata. Ang aking anak. Ang aking anak. Kuya Wang. Ginoong Lee, kung hindi dahil sa iyo, hindi namin makikita ang huling mukha ng bata. Hindi namin ito makikita. Nagbigay ako ng paggalang sa iyo. Kuya Wang, bumangon ka na. Kuya Wang. Sige na. Agad na bumalik. Magmadali na ilibing. Ginoong Lee, kanina, maraming naging hindi maganda. Pakiusap, patawarin mo ako. Walang anuman. Ikaw rin ay may mabuting intensyon. Ang reservoir na ito ay may kakaibang nangyayari. Sa susunod, tawagin mo ang mga kapatid mo. Lumayo ka sa imbakan ng tubig na ito. Lumiko ka. Sabi ko sa tagapangasiwa ng imbakan ng tubig. Hindi ka pinapayagang pumasok dito. Tara na. Sandali lang, Ginoong Lee. Maaari bang makuha ang iyong contact number? Lumiko ka. May ganitong mga bagay. Hahanapin pa kita. Pwede. Kung may kailangan, maaari kang pumunta sa pamilya ng Feng Shui para hanapin ako. Pero, ang Feng Shui ay may mga batayan. Hindi ito basta-basta mystical. Oo, oo, oo. Tara na. Ingat ka, Ginoong Lee. Ginoong Lee, napakagaling mo. Talaga bang marunong ka ng salamangka? Hindi ako marunong ng salamangka. Huwag kang maniwala sa mga pamahiin. Ikaw ay isang sinungaling. Totoo nga na nandito. Tia, bakit ka nandito? Lahat ng ito ay dahil sa sinungaling na ito. Sinira ang iyong ama. Ngayon, malapit na siyang mawala. Ano? Lahat ng ito ay dahil sa sinungaling na ito. Naglagay ng sumpa sa iyong ama. Ang iyong ama. Ngayon, siya ay naging pilay, bingi, at nagkaroon pa ng sakit sa baga. Lahat ng sinabi niya ay nangyari. Hindi ba't gusto mo lang ng pera? Lahat ay para sa iyo. Bilisan mo, kunin mo ang kapatid kong lalaki. Sumpa sa katawan. Alisin ito. Wala akong isinumpa. Ito ay sa ancestral na libingan ng pamilya ninyo. May problema sa Feng Shui. May nagplano laban sa iyo. At saka, si Ye Gacheng ay unang biktima lamang. Ang susunod na biktima ay ikaw. Ikaw. Huwag kang magbanta dito. Maganda ang kalagayan ng katawan ko. Wala akong kahit anong problema. Kung ako ay nagbabantang walang dahilan, malalaman mo rin agad. Ngayon, ang sumpa ay pumasok na sa iyong katawan. Sobra ka na. Kahit na hindi ko alam, saan mo ito natutunan? Ang mga maling aral na ito. Pero ngayon, nandito ako sa tabi ni Miss Ye. Huwag mong isipin na masasaktan siya. Miss Ye, magpakatatag ka. Nakain mo na ang aking elixir na pangbuhay. Ang katawan mo ay walang magiging problema. Mabuti. Miss Ye, ikaw, ang mga binti ko. Bigla akong nawalan ng pakiramdam sa mga binti. Hindi ako makahinga. Hindi ko na makita. Hindi ko na makita. Meng Yao. Tulungan mo ako. Meng Yao, tulungan mo ako agad. Meng Yao. Ginoong Wu, ano nangyari sa aking tiyahin? Hindi ko alam. Siya, tiyak na siya ang may kasalanan. Sigurado ka bang hindi? Basta-basta mo siyang pinakain. Anong elixir na pangbuhay ang nagdulot nito? Akin. Anong elixir na pangbuhay ang mayroon? Anong problema? Ginang. Ye. Tiyak na siya ang gumawa nito. Ginawa niya ito upang mandaya ang pera ng pamilya Ye. Mandaya ng pera. Pero talagang nakita ko. Si Ginoong Lee ay may salamangka. Ginang. Ye.
ang mga nakita mo. Pero lahat ng iyon ay mga ilusyon lamang. Ngayon sa internet, ang mga kagamitan sa mahika ay maaaring makamit ang ganitong pekeng epekto ng salamangka. Ginang, tama ang sinabi ni Ginoong Hu. Kung siya talaga ay isang tagapayo sa Feng Shui, bakit hindi siya nasa aming asosasyon ng mystical na sining sa Qingzhou? Lahat ng ito ay peke. Ginagawa mo ito para mandayan ng pera. Talagang wala ako sa anumang asosasyon ng mystical na sining. Wala rin ako ng sinasabi nilang anumang kagamitan sa mahika. Pero, kaya kung maibsan ang sintomas ng iyong tiyahin, huwag kang magbiro. Huwag sabihin, ikaw, batang walang muwang. Kahit na kami, dumating ang Pangulo, wala rin silang kakayahan. Ang mga kabataan ngayon, talagang sobrang mayabang. Isang uri ng salamangka. Napakaraming pagbabago. Nagtrabaho ako sa larangang ito ng ilang dekada. Alam ko lang ang ilan. Kaunti lang. Wala siyang kahit anong kaalaman. Batang hindi pa ganap. Naglakas loob pang magsalita ng ganyan. Dahil sa kayo'y mga hanggal. Ikaw. Nag-aapoy. Nag-aapoy. Dahil sa kayo'y mga hanggal. Ikaw. Nag-aapoy. Ito. Ang talisman ay nag-aapoy ng kusa. Siya ay talagang kayang. Ang salamangka ng talisman na nag-aapoy. Siya ay napakabata. Talagang natutunan ng ganitong uri ng sining. Kahit ang kanyang matandang guro, ay hindi rin. Ibigay mo ito sa iyong tiyahin. Inumin mo. Peke. Tiyak na peke. Mga gamit na binili online. Ang iyong tiyahin. Hindi pa rin siya sigurado. Nakikita ko na. Gumanda na ang aking binti. Salamat, Ginoong Hu. Ako. Hindi ikaw. Sino pa ang may ganitong kakayahan? Ginoong Li, pasensya na. Kanina, ako'y nagkamali sa iyo. Walang anuman. May ilang mga payaso lang. Gustong husgahan ng tao sa panlabas. Nakaupo sa balon, tinitingnan ng langit. May ilang bagay pa ako sa aking trabaho. Uunahan ko na ang pag-alis. Apo ni Lolo Li. Ngayon, maraming nagawa akong pagkakamali. Hindi ko inasahan. Nakatagpo ako ng 2 manloloko. Ikaw ang tunay na henyo. Huwag kang magtiwala sa iba sa hinaharap. Ano pa? Magulo. Mga bagay tulad ng elixir na pangbuhay. Huwag mo nang kakainin iyon. Hindi na, hindi na. Apo ni Lolo Li, ang iyong salamangka ay napakalakas. Ako'y nananawagan sa iyo. Iligtas mo ang aming pamilya, Ye. Hindi na dapat magaksaya ng oras. Dalhin mo ako ngayon, sa inyong lugar, libingan ng pamilya, Ye. Ito ang libingan ng aming pamilya, Ye. Sa aming talaan ng pamilya, ang mga anak pagkatapos mamatay, lahat ay ililibing dito. Isang magandang lugar para sa pagitlog ng ginto. Mataas na antas ng Feng Shui. Pagitlog ng ginto. Anong bagay? Sa aming pag-aaral ng Feng Shui, isang pangungusap, pagitlog ng ginto, napakalaking kayamanan. Ang inyong pamilya, Ye, kung bakit kayo'y napakayaman, ay dahil sa ang Feng Shui na ito, ang kontribusyon ng pagitlog ng ginto. Apo ni Lolo Li, ikaw ay nagbibiro. Ang aming pamilya, Ye, ay mayaman. Dahil sa pagsisikap ng mga pinuno ng pamilya, Ye, mga bunga ng kanilang pagsisikap, wala itong kinalaman sa Feng Shui. Ang bagay na ito ng Feng Shui. Kung may pananampalataya, mayroon. Kung walang pananampalataya, wala. Maraming bagay sa mundong ito na hindi natin nakikita sa ating mga mata, na hindi natin nakikita. Halimbawa, ang magnetic field, ang hangin, ang Feng Shui na enerhiya. Ngunit ang mga ito ay tunay na umiiral. Ang Feng Shui na enerhiya, Terra na. Tingnan natin.
Kung saan talaga nagkamali? Saan nagmula ang mga sumpang ito? Natagpuan na. May puno sa itaas ng libingan. Walang daan ang mga inapo. Ang matandang puno ay pumasok sa kabaong. Ang mga inapo ay umalis na. Napakamasakit. Natagpuan na. Ito ang puno ng thorny locust. Apo ni Lolo Lee. Ano ang natagpuan mo? Sa libingang ito. Sino ang nakabaon dito? Ikaw. Bakit mo ito tinatanong? Ang iyong ama at iyong tiyahin. Ang dahilan kung bakit sila naging pipi at bulag ay may kaugnayan sa libingang ito. Ito. Dito nakabaon ang aking lolo. Ang puno ay may maswerteng at malas na bahagi. At ang punong ito ay mahilig sa dilim. Makakaapekto sa kapalaran ng inyong pamilya, ye. Nakikita ko sa inyong bakuran ng pamilya, ye. Marami na ring naitanim na ganitong puno ng thorny locust. Tama. Ito ay ang aking ama, na espesyal na ipinabili, na nakatira sa ilalim ng ganitong mga puno. Sa katawan, sa kaunting bahagi, magkakaroon ng ilang masamang enerhiya. Ibig sabihin, ayon sa tradisyonal na medisina, na madalas sinasabi, ang moisture. Kaya nagiging mahina at madalas magkasakit, at maaaring lumitaw ang ilang iba pang mga problema. Ang mga sakit sa pamilya ni Ye ay tiyak na hindi lamang ang iyong ama at ang iyong tiya. Paano mo nalaman? Sa nakaraang 2 taon, ang mga inapo ng pamilya Ye ay maraming tao ang nagkaroon ng kakaibang sakit. Sinabi ng doktor na ito ay dulot ng genetic defect. Kaya, ang tunay na dahilan ay dahil sa puno ng thorny locust. Tulad ng inaasahan ko, may nagdidisenyo nito sa likod upang saktan ng inyong pamilya, Ye. Ano? Ginoong Lee, ano ang gagawin natin dito? Sigurado akong may paraan ka, di ba? Kailangan mong iligtas ang aming pamilya, Ye. Ang pinakamainam na paraan ngayon ay ang ilipat ang punong akasya na ito sa ibang lugar. Ayusin ko muli ang feng shui ng lugar na ito. Sige, sundin ng lahat ang Ginoong Lee. Ngunit, sa huli, kailangan nating galawin ang ancestral grave. Kailangan kong bumalik upang makipag-usap sa aking ama. Sige. Doktor, kumusta na ang tatay ko? Ang kalagayan ni Ginoong Ye ay lumalala. Sa pinakamarami, mayroon pang 3 buwan na natitira. Tay. Tay, ako si Meng Yao. Nakahanap na ako ng paraan upang gamutin ang iyong sakit. Tama. Sinabi ni Ginoong Lee, kailangan galawin ang ancestral grave ng aming pamilya, Ye. Tay, magsalita ka naman, Tay. Hindi makapagsalita ang iyong ama ngayon. Ginoong Ye, kung ikaw ay sumasang-ayon, na ilipat ang punong iyon, mangyaring tumango. Sino ang may lakas ng loob na galawin ng ancestral grave ng aming pamilya, Ye? Ye Wumang. Ano ang dahilan ng pagpunta mo? Inililipat ko ang libingan ng aking lolo. At ikaw ay isang kamag-anak. Anong kaugnayan nito? Pamilya ng Ye. Feng shui ng pamilya ng Ye. Ang nailid ay gawa niya. Talagang hindi nagkamali ang reputasyon ng Miss Ye. Kahit na nagagalit, napaka-akitakot pa rin. Sayang. Ang kapalaran ng pamilya ng Ye ay natapos na. Mas mabuti pa. Sumama ka sa akin. Ye Wumang, wala kang hiya. Huwag kang laging ganun. Mga kamag-anak ng mga kamag-anak. Ngayon, ang pamilya ng Ye ay hindi ba? Mga kamag-anak ang namamahala. Kayo, mga tuwirang inapo. O baka bulag. Saan pa ang tao? Ye Wumang. Hintayin mo akong makarating sa kabisera. Sabihin mo kay Lolo. Siguradong hindi kanya palalampasin. Ang matandang iyon, kung makakaligtas ba siya hanggang katapusan ng taon, may iba pang dapat pag-usapan. Anong silbi ng pagsasabi mo sa kanya? Ikaw. Siya rin ay isang master ng feng shui. Wala akong pakialam kung marunong ka ng feng shui o hindi. Basta't huwag kang makialam sa mga bagay ng pamilya ng Ye. Mas mabuti pang huwag kang makialam. Kung hindi, hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Talagang malalim ang hidwaan ng mga mayayamang pamilya. Sa ngayon, mas mabuting maging tahimik. Pagkatapos masolusyonan ng feng shui, saka na lang. Ginang, Ye. Dahil may mga bagay pa kayong dapat asikasuhin. Hihinto na ako sa pag-abala. Palem.
Anong kalokohan na feng shui master? Nang makita ang mangungukit na galing sa Timog Silangang Asya, ay natakot at tumakas. Guru Li, hintayin mo ako. Guru Li, ngayon, ikaw na lang ang makakapagligtas sa ating pamilyang Ye. Ngayon, ipapadala ko na sa iyo ang pera. 100,000. O hindi, 1,000,000. Kung sa tingin mo ay kulang pa, maaari rin akong maging girlfriend mo. Ginang, Ye, hindi ko naman sinabi na ayaw kitang tulungan. Pero, tungkol sa paglipat ng libingan, ay katulad ng kasal at libing. Natural na kailangan. Pumili ng mga magandang araw. Ginang, Ye, ganito. Pakiusap, tulungan mo akong maghanda ng ilang pula na tela, papel na pera, amulet, at pulang mineral. At pagkatapos ay maghanap ng mga malalakas, matitibay na katulong. At hintayin mo lang ang aking utos. Sige, naiintindihan ko na. Pupunta na ako ngayon. Sige, ikaw na walang takot sa panganib. At naglakas loob pang Mandaya dito. Wasakin mo ang kanyang tindahan. Ginang, Ye, ang malaking dalaga. Pinapayuhan kita na huwag makialam sa hindi mo usapan. Walang awa ang pamalo. Ang mga kapatid ko ay mga takas na tao. Kung masaktan ka, baka hindi mo na magawa na maipagpaalam ang iyong ama. Ikaw, walang anuman. Hindi ito mahalaga. Hayaan siyang basagin. Isang papuri sa iyo, bata. Basagin. Lugar. Bata, sa pagkakataong ito ay para sa iyo. Isang maliit na aral. Para matandaan mo. Kung ikaw sa hinaharap, makipag-ugnayan kay Ye Mengyao. Magkaroon ng anumang ugnayan. Ikaw ang tatamaan. Umalis na tayo. Ginoong Li, pasensya na. Nadamay ka. Ang mga bagay sa tindahan ninyo. Magbabayad ako ng 10 beses. Hindi na kailangang bayaran. Pababayaan kong si Ye Wumang. Nakusang magpunta upang magbayad. Ginang, Ye, alam mo ba ang kaarawan ni Ye Wumang? Paano ko malalaman ang kaarawan ng taong iyon? Gayunpaman, nasa aming talaan ng angkansi. Madali lang hanapin. Ginoong Li, bakit mo kailangan ang kaarawan ni Ye Wumang? Ako, kung may kaaway, dapat itong bayaran. Ginang, Ye, pakiusap, tulungan mo ako. Hanapin ang kaarawan ni Ye Wumang. Mas mabuti na magkaroon ng kanyang mga kuko at buhok. Mabuti. Alam ko na. Uuwi na ako ngayon. Huwag sanang magalit ang aming guro. Lahat ay kasalanan ng mga disipulo. Hayaan ang mga ulol na iyon. Nawasakin ang inyong hapagkainan. At basagin din ang inyong mangkok. Pero huwag kayong mag-alala. Na manggahas na wasakin ang aming feng shui hall. Tiyak na paparusahan ko sila ng kanilang mga pagkakamali. Ay nako. Nagpakita na ang aming guro. Guro. Alam ng disipulo na siya ay nagkamali. Ang disipulo ay hindi marunong gumalang. Nahayaan ng iba na basagin ang inyong mangkok. Huwag sanang magalit kayo. Mabilis na tao. Bumangon ka na agad. Totoo ito. Totoo na ito ay mula sa aming guro. Ang larawan ay nagsasalita. Ito ay labis na hindi siyentipiko. Ang hapagkainan ng aming guro ay nawasak na ng tao. Ikaw, walang pakialam na kasalanan. Kami, mga guro ng feng shui, ay hindi nag-uudyok ng gulo. Ngunit tiyak na hindi dapat matakot sa gulo. Paano ako magkakaroon ng katulad mo, na ganitong mga disipulo? Bibigyan kita ng 3 araw, upang ang 3 ulol na iyon, ay magbayad ng kanilang pagkakamali. Kung hindi, dadalhin kita. Huwag kayong mag-alala. Hindi na kailangan ng 3 araw. Tutulungan ko kayong maghayganti sa loob ng ilang sandali. Huwag kayong mag-alala, guro. Ngayon ay bibilhin ko ang inyong kagamitan sa pagkain. Ginoong Li. Natagpuan ko ang petsa ng kapanganakan ni Ye Wumang. Tama. Nandoon pa ang kanyang katulong sa silid. Natagpuan ang kanyang mga kuko at buhok. Wala namang mali sa sinabi ng guro. Bilang isang espesyalista sa feng shui, hindi nag-uudyok ng gulo. Pero tiyak na hindi natatakot sa gulo. Tiyak na ipapagsisisi ni Ye Wumang ang pagdating sa mundong ito. Kaya ano ang dapat nating gawin ngayon? Huwag magmadali. Mas mabuti pang bilhin muna ang kagamitan ng guro. Pabalik. Terra.
Magkano ito? 800,000. Ito na. Siguradong magugustuhan ito ng guro. Mag-swipe ng card. Ginoong Lee, bakit kailangan mong bumili ng ginto? Kahit na hindi ko alintana ang 800,000. Pero ang pagsisindi ng insenso ay hindi naman kailangan ng ginto, di ba? Huwag magtanong ng mga bagay na hindi dapat itanong. Tara, bumalik tayo ngayon. Guro, ang kagamitan ninyo sa pagkain. Binili ko ito para sa iyo. Pero nagastos ako ng maraming pera. Basta masaya ang aming guro. Ginoong Ye, kunin mo ang kay Ye Wumang. Mga kuko at buhok, ibigay mo sa akin. Sunugin. Mabilis na parang utos. Utos. Ginoong Lee, ano ang ginagawa mo? Ito ay nagbibigay ng kaunting parusa kay Ye Wumang. Guro, sana ay nasiyahan ka sa aking ginawa. Ikaw, talagang malupit. Hindi mo ako pinahiya. Ito na ba ang sapat? Patay na ba si Ye Wumang? Ginoong Ye, nagbibiro ka ba? Ganitong uri ng mahika. Hindi ito papatay sa kanya. Pero, gagawin nitong hindi siya maging lalaki. Ye Mengyao, may mga bagay sa kumpanya na kailangan kita. Pumunta ka sa kumpanya ngayon. Ang taong ito ay basura. Siguradong may masamang balak. Walang anuman. Si Ye Wumang ngayon ay isang tigre na walang ngipin. Ginoong Ye, hindi mo kailangang mag-alala ng ganyan. Sige, pupunta na ako. Sabihin mo, anong kailangan mo sa akin? Ginoong, tinawag kita para magkwentuhan. Wala tayong masyadong pag-uusapan. Sa susunod, wala nang anuman. Pakisuyo, huwag mo akong istorbohin. Dapat bang magsalita ang malaking dalaga? Ang ganda-ganda mo talaga. Mula nang makita-kita sa unang pagkakataon. Nahulog na ako sa'yo. Ye Wumang, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Alam mo kung ano ang gusto kong gawin. Ako ang nagboluntaryo para sa layunin ng pagpunta sa Qingzhou. Para sa'yo. Kung matutugunan mo ang aking mga hinihingi, ikaw ay mananatiling malaking dalaga. Kung hindi, wala kang anumang makakamit. Huwag kang umasa. Maaari kang umalis. Ngunit ang iyong ama at tiyahin ay kasalukuyang nakahiga sa ospital. Sila ay maaaring nasa panganib ng buhay anumang oras. Ye Wumang, ano ang gusto mong gawin? Aking malaking dalaga. Basta't matutugunan mo ako. Nangangako ako na ang iyong ama at tiyahin ay magiging ligtas. Mengyao. Mengyao, paano ako naging boses ng isang babae? Kaya pala, ito ang mahika ni Master Lee. Ye Wumang, ngayon, ikaw ay naging isang babae na. Bilang isang nakatatanda, nagkaroon ka ng hindi nararapat na pagnanasa sa akin. Ito ang parusa ng Diyos. Para sa iyo, ikaw, na isang eunuka. Nakakatuwa. Umalis na ang prinsesa. Paano ako magiging isang eunuka? Guru Lee, ang galing ng iyong mahika. Yung si Ye Wumang, talagang naging eunuka. Ay, tama nga. Narinig ko na pumunta siya sa ospital para magpa-check up. Yung mga kagamitan, hindi talaga matutukoy. Siguradong ganun. Ay, tama nga. Ginang, Ye, yung mga bagay na pinapagawa ko sa'yo. Naka-ready ka na ba? Nabili na lahat. Mabuti. Hayaan silang sumama sa akin pataas. Maghintay ka na lang dito para sa amin. Bakit hindi ako makakapunta? Wala ka namang silbi. Bukod pa rito, ito ay mula sa ating ninuno, na itinakda ng mga alituntunin. Sige na, Kapitan Liang, narito. Sandali,
Sundin niyo ang mga utos ni Guru Lee. Sige. Ginang. Yeah. Terra. Sumama ka sa akin sa bundok. Guru Lee. Anong kailangan nating gawin mamaya? Huwag mag-alala. Sasabihin ko sa'yo kung ano ang kailangan gawin. Ipapahayag ko sa'yo. Kapitan Liang, ihanda ang papel na pera ngayon, para sa paggalang sa mga ninuno ng pamilya Ye. Kapitan Liang, ihanda ang papel na pera ngayon, ihanda para sa paggalang sa mga ninuno ng pamilya Ye. Nagsisindi. Mga kapatid, huwag kayong matakot sa anumang bagay na makikita. Huwag kayong matakot. Mag-relax kayo. Ilang taon na tayong nasa ganitong trabaho. Wala nang bagay na hindi natin nakita. Hindi na natin alam kung ano ang takot. Tama. Lumaki na tayo. Anong mga demonyo at halimaw ang hindi natin nakita? Ayos lang iyon. Mga ninuno ng pamilya Ye. Pasensya na sa abala. Sana'y inyong maunawaan. Ako ay tagapagmana ng Quanmen. Li Chengfeng. Tinanggap ko ang paanyaya ng mga inapo ng pamilya Ye, upang maalis ang mga sakuna at problema. Kung may nagawa akong hindi maganda, sana'y huwag kayong magalit. Sa murang edad, anong pinapakita mong kapangyarihan? Para lang magpanggap, mga mayayamang tao lang. Hindi ba? Ang dalagang iyon, napaka-generous. Sa tingin ko sa pagkakataong ito, makakakuha siya ng maraming pera. Iyon. Ano iyon? Tumakbo na. Huwag tumakbo. Ito ay mga phosphorescent na apoy lamang. Hindi kayo masasaktan nito. Magbukas ng libingan. Ang mga mabubuting espiritu ay umiiwas. Ang mga masasamang espiritu ay nag-aalis. Ginoong Lee, talaga kayong kahanga-hanga. Pasensya na sa aking pagkamangmang kanina. Sige na. Bago magliwanag, agad na ilipat ang punong ito ng thorny acacia. Sige, Terra. Ugat ng puno sa loob ng kabaong. Mga inapo ay pumanaw. Ang taong nagplano nito ay talagang malupit. Ginoong Lee, ano ang ugat ng puno sa loob ng kabaong? Mga inapo ay pumanaw. Kapag may oras na, ipaliwanag ko sa iyo ng mabuti. Kapitan Liang, ano ngayon? Unang putulin ang lahat ng mga ugat na ito. Pagkatapos ay dalhin ang punong ito ng thorny acacia sa ibang lugar. Mamaya, ilipat ito sa ibang lugar. Sige, halika. Kapitan Liang, ngayon, buksan ang takip ng kabaong. Buksan ang kabaong. Kapitan Liang, tingnan mo, mga kasama. Sino ang gustong linisin ang mga ugat sa loob ng kabaong? 2,000 piso lang. Ayoko. Sabi na noon, ililipat lang ang mga puno. Pero walang sinabi na, linisin ang kabaong. Ayoko rin. Masyadong malas. Kung hindi, ganito na lang. Sino ang gustong maglinis ng mga ugat sa loob ng kabaong? Sasabihin ko kay Ginang. Para sa bawat isa na naglilinis ng mga ugat ng puno, dagdagan ng 20,000 piso. Batang lalaki, ang sinasabi mo ay totoo. Kung ako ang mag-aalaga dito, kung ito ay malinis na, ano ang gagawin ko kung hindi ako bigyan ni Ginang? Huwag kang mag-alala. Kung ayaw ni Ginang, na magbigay. Ako na ang bahala. Sige, handa akong gawin ito. Gagawin ko rin, at saka. Ginoong Lee, ang kabaong ay nalinis na. Oo, ngayon ano? Takpan ang kabaong ng lupa at ilibing ng maayos. Ayos na iyon. Pasensya na sa abala. Huwag sana magalit. Lahat, ang hirap ng trabaho natin ngayon. Kami rin ay nagtatrabaho para sa bayad. Pero talagang nakakabighani.
Ginoong Lee, hindi ba ikaw ay isang dalubhasa sa Mahika? Oo, nabuhay na ako ng higit sa kalahating buhay. At hindi ko pa nakikita ang ganitong kakaibang bagay. Talagang kahanga-hanga si Ginoong Lee. Pinapakita niya ang apoy ng demonyo. Pinapabalik niya ang apoy ng demonyo at ito ay bumabalik. Anong apoy ng demonyo? Sinabi ni Ginoong Lee. Iyon ay apoy ng phosphorus. Dapat tayong maniwala sa agham. Ginang, Ginang, Lee, nailipat na ba ang punong iyon? Hindi ako nabigo sa misyon. Nailipat na. Ginang, Lee, nasaan na ang tatlong kuya na ito? Pumunta sa loob ng kabaong para linisin ang mga ugat ng puno. Nangako ako sa kanila. Dagdagan ng 20,000 piso ang bayad sa trabaho. Mamaya, ibigay mo sa kanila ang bayad sa trabaho. Siyempre, walang problema. Kaya ang tatay mo at ang tiyahin mo ay dapat wala ng problema ngayon. Itay, Mengyaw, nasaan ka? Gumaling na ang sakit ng tatay. Ngayon, hindi lang ako makakita ng mga bagay. Gumaling na rin ang mga binti at baga ko. Totoo ba? Ginang, Lee, napakaastig mo. Sa wakas, natapos ko na ang biyahe na ito. Kumita ako ng 1,000,000. At saka, naipakilala ko ang reputasyon ng Feng Shui Hall. Sa labas, talagang maganda. Naway pagpalain ng aming guro. Tulungan akong kumita ng mas marami. Anong nangyari dito? Guro, ang alagad ay hindi na naman ba nakapagpasakit sa inyo? 800,000 piso ng donasyon ay pinalitan ng gintong ito. Pira-pirasong tanso. Ano? Ay peke. Paano ito talagang peke? Kami ay mula sa Kaimensek. Paano ka nagkaroon ng ganitong alagad? Kahit ginto ay hindi mo alam. Talagang nakakahiya. Sobrang labis na ito. Nagastos ko ito. 800,000 piso. Pupunta ako ngayon sa walang prinsipyong tindero. Ikaw nga. Nagastos ko ang 800,000 sa tindahan ninyo. Bumili ng gintong insenso. At ito ay peke. Ikaw ngayon, agad na ibalik mo ang pera ko. Ginoo, ang binibenta sa tindahan namin ay tunay na ginto at pilak. Ito ay tiyak na hindi peke. Mga kaibigan, nakaraang araw, bumili ako sa tindahan nila ng gintong insenso. Sa labas, mayroon lamang isang manipis na patong ng ginto. Sa loob ay puro tanso. Ikaw ngayon, agad na ibalik mo ang pera ko. Hindi ko inasahan na ang ganito kalaking tindahan mo ay nagbebenta ng peking produkto. Ibalik ang pera. Ginoo, pakiusap, huwag mong sirain ang reputasyon ng aming tindahan. Mga kaibigan, ang ginoong ito ay talagang noong nakaraang 2 araw sa aming tindahan. Bumili ng bagay na ito, pero lumipas na. Mahigit 2 araw na. Sino ang nakakaalam kung ito ba ay napalitan niya? 2 araw na ang nakalipas bago ito dinala. Siguradong pinalitan ito. Ang Shanghai Gold Store ay pag-aari ng Shanghai Group. Mga industriya nito. Dapat hindi ito magpapanggap. Mga ginoo at ginang. Ngayon ko lang nalaman. Ang incense burner na ito ay peke. Noong nakaraang 2 araw, talagang hindi ko alam. Ang ginoong ito. Lahat tayo ay mga taong may pangunawa. Huwag nang magbigay ng labis na paliwanag. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng pulis. Kailangan mo pang tumawag ng pulis. Mukhang madalas ang pang-aabuso ng malaking tindahan sa mga customer. Hindi ito kakaunti. Oo nga, kung mayroon kang ebidensya na makakapagpatunay na ito ay peke. Kung hindi, umalis ka na. Kung hindi, talagang tatawag ako ng pulis. Maghintay ka. Walang ibinabalik na pera. Paano ko ito ipapaliwanag sa aking ninuno? Ano ang sasabihin? Muli akong mapapagalitan. Makakahanap ako ng isa na tanso bilang kapalit. Naaalala ko ang bahay ni Wang Bin. Mukhang mayroon silang isa. Ilang taon na akong hindi nakapunta. Ang bayan ni Wang Bin. Paano ito naging ganito? Ano ba talaga ang nangyari?
Sumakay sa hangin. Binzi. Ikaw, bata. Matagal na tayong nagtapos. Bakit bigla mo akong naisip? Dumaan ka upang makita ako. Hindi ito para sa iyo. Kailangan mo ba ng tulong? Tiyak na tutulong ako sa iyo. Sabi mo, darating ka, kaya darating ka. Bakit ka nagdadala ng ganitong karaming bagay? Anong ginagawa mo? Ito ay hindi. Para sa iyo. Para sa tiyuhin at tiya. Mabuti na lang at may malasakit ka. Nakaayos na ang pagkain sa bahay. Tara na. Sumakay sa hangin. Hindi ko inasahan. Ikaw pala ay marunong sa feng shui. Ayos lang. Sa trabaho nyo, kumikita ba kayo ng madalas? Tingnan mo ang mga bagay na ito. Ang mga binili mo ay talagang magaganda. Hindi ka ba kumita ng marami? Nasaan ang pera? Talagang kumita ako ng kaunti. Sayang, naloko ako. Bakit ang masamang enerhiya na ito ay lalong lumalakas? Tiyak na may nangyayari sa nayon. Binzi, sa inyong nayon kamakailan, madalas bang may nangyayaring masama? Paano mo nalaman? Nang pumasok ako sa inyong nayon, napansin ko na ang inyong nayon ay tinatakpan ng itim na masamang enerhiya. At napansin ko rin na ang mga tandang sa inyong nayon ay walang dahilan na tumilaw. Ang mga aso ay nagwawala. Ito ay malinaw na. Ang mga hayop ay hindi mapakali. Isang masamang tanda ito. Sige, sumakay sa hangin. Hindi ko akalain na ikaw. May dalawa kang kakayahan. Ang aming nayon. Kamakailan, hindi ko alam. Anong nangyari? Palaging nangyayari. Mga kakaibang bagay. Una, mga manok, bibe, baka, at tupa. Ang mga hayop na ito, walang dahilan na pagkamatay. Pagkatapos mamatay ng mga hayop, kasunod nito ay mga tao. Kamakailan, araw-araw may mga tao na may masamang kalagayan na matatanda na namamatay. Ang katawan ng mga kabataan ay nagiging mas masama. Dati, sa aming nayon din, maganda ang panahon. Ang mga hayop ay masagana. Walang nagkasakit sa nayon. Ang mga opisyal, maraming mayayaman din. Kamakailan, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Bigla na lang itong bumagsak. Sa inyong nayon, may tao bang nag-aalay ng baka? Ang tunog ng baka, nakakabahala. Anong tunog ng baka? Bakit hindi ko narinig? Hindi mo narinig. May dalawang tunog ng baka. Itaas ang mga tainga. Makinig ng mabuti. Pero, wala akong narinig. Tama na. Ang mga baka sa aming nayon ay matagal nang namatay. Siguradong nagkamali ka ng narinig. Maglakad tayo at tingnan. Ito na, ang ikasyam na matandang tao sa aming nayon ngayong buwan, na namatay. Mayroon ka bang magandang solusyon? Ang mga hayop ay hindi mapakali at ang tahanan ay hindi tahimik. Kapag may namatay, nawawala ang kayamanan at ang mga opisyal ay bumabagsak. Araw-gabi ang mga burol. Binzi, kung ang mga tao sa inyong nayon ay hindi agad aalis, natatakot akong lahat sila ay mamamatay. Cheng Feng, kailangan mong mag-isip ng paraan para tulungan ang aming Xinyu Village. Sa kabila ng lahat, mas mabuting tingnan muna kung ano talaga ang nangyari sa inyong nayon. Ano ang nangyari? Tara na. Ang tindi ng masamang enerhiya. Cheng Feng, ang sinasabi mong tunog ng baka ay tiyak na. Ang dalawang batong baka na ito, tama ka. Ang tunog ng baka ay talagang galing sa dalawang batong baka na ito. Lumabas na. Kung hindi ako nagkakamali, ang dalawang batong baka na ito ay kilala bilang Shuang Niu Wangeng na nasa magandang feng shui. Ano? Shuang Niu Wangeng. Sumakay sa hangin. Baka naman, nawala ka na sa katinoan. Ito ba ay hindi dalawang karaniwang bato na baka? Batang lalaki, paano mo nalaman? Ang dalawang batong baka na ito ay nasa mataas na antas ng feng shui. Dalawang baka na humihikbi. Ako ay isang feng shui master. Natural na alam ang lugar na ito. Feng shui na ayos. Ganito ka bata na feng shui master. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko. Pero batang lalaki, tama ang sinabi mo.
Ito ay talagang feng shui ng dalawang baka na humihikbi. Uncle Leo, alam mo ba, ang pinagmulan ng dalawang batong baka na ito, ang pinagmulan ng dalawang batong baka na ito, ang dalawang batong baka na ito, ay narito na sa ating bato na baka na nayon. Sa loob ng higit sa 200 taon. Higit sa 200 taon na. Higit sa 200 taon na. Kaya Uncle Leo, alam mo ba, ano ang pinagmulan ng dalawang batong baka na ito? Noong bata pa ako, narinig ko ang nakaraang henerasyon na binanggit. Sa katunayan, mahigit 200 taon na ang nakalipas. Ang ating nayon ay hindi tinatawag na bato na baka na nayon, kundi tinatawag na nayon ng ilog. Noong panahong iyon, ang nayon ay labis na mahirap. Kumain ng isang pagkain, walang kasunod. Ito ay kilala sa 10 milya at 8 nayon. Bilang isang tanyag na mahirap na nayon. Mga dalaga mula sa ibang nayon. Walang gustong mag-asawa dito. Mukhang narinig ko na ito. Mula sa aking lolo. Mukhang nangyari na. May dumating na isang feng shui master. Nang dumating siya sa nayon, doon lang nagsimula ang aming nayon. Na unti-unting gumanda. Oo, ang dalawang batong baka ay ginawa ng feng shui master na iyon. Sa simula, walang naniwala. Pero nakakatuwang isipin. Mula nang magkaroon ng dalawang batong baka, ang aming nayon ay nagsimulang maging maayos ang panahon. Unti-unti kaming umunlad. Oh, Tito Leo, ang dalawang batong baka ay makakatawag ba? Oo, noong bata pa ako, narinig ko pa ito ng personal. Pero ngayon, hindi ko na alam kung bakit. Hindi ko na naririnig. Tito Leo, ang kaibigan ko, kanina ay narinig niya. Ang batong baka na ito ay tumawag. Anong kabataan? Maaari mo bang marinig ang tumatawag na batong baka? Anong kabataan? Maaari mo bang marinig ang tawag ng baka ngayon? Ang tunog ng tawag ng dalawang baka ay napakamasakit. Tito Leo, noong nakaraang buwan, sa inyong nayon, may mga estranghero bang dumating? Hindi ko rin alam. Karaniwan, nagtatrabaho kami sa bukirin. Matapos magtrabaho, umuwi at magpahinga. Ako. Tama, Cheng Feng. 1 linggo at kalahati na ang nakalipas. Dumating sa aming nayon. 2 tao mula sa 10. Sinabi nilang gusto nilang bilhin ang 2 batong baka. Pero hindi nagbenta ang aming punong nayon. Ang mga tao mula sa pulo noong nakaraang buwan. Nag-isip ng kaunti tungkol sa oras. Sakto ang pagkakatugma. Iyon na siguro sila. Sa ilalim ng mga baka na ito, na tinatawag na Gangfeng Water Bureau. Gumagalaw ng mga kamay at paa. Ang grupong ito ng mga tao mula sa pulo. Ang puso ng aming dakilang siya ay hindi namamatay. Mga sinumpang tao mula sa pulo. Tiyak na makakatanggap ng kaparusahan. Munti, Ginoo. Ikaw rin ay isang feng shui master. Nakita mo ba? Ang mga tao mula sa pulo na mga yinyang master. Saan sila gumawa ng mga kamay at paa? Munti, Ginoo, kailangan mong iligtas ang aming nayon. Malampasan ang sakunang ito. Tiyaking huwag mag-alala, Ginoong Leo. Gagawin ko ang aking makakaya. Ayos. Sige, sige. Dugo. Ano ang nangyayari dito? Cheng Feng. Ang 2 batong baka na ito, paano sila nagiging duguan? Napakasama. Ginagamit nila ang Dishijian Yushu. Teknik ng pag-aalis ng baka. Ano ang Dishijian Yushu? Oo, ganun nga. Ang Dishijian Yu na sining. Isa itong uri ng sining. Nagdadala ng 72 direksyon. Enerhiya ng Disha. Gamitin ang enerhiya ng Disha upang salpukin ang batong baka. Hatiin ang batong baka. Upang makamit ang pagkawasak. Layunin ng Shuang Niu Wan Geng Feng Shui Bureau. Layunin. Ngayon ay lumipas na ang mahigit 20 araw. Kung umabot sa 77 araw, ang batong baka ay magiging pira-piraso. Sa panahong iyon, ang Shuang Niu Wan Geng Feng Shui Bureau ay ganap na masisira. Cheng Feng, sigurado akong may paraan ka, di ba? Ah, binata. Sigurado akong may paraan ka, di ba? Oo, binata, hindi ka ba feng shui master? Tulungan mo naman ang aming nayon. Mag-relax kayo, lahat. Ako ang feng shui master ng feng shui hall. Tutulungan ko kayong lahat. Feng shui hall. Narinig ko na. May isang Ginoong Li na napakahusay. Siya ang aking lolo.
Ito ang aming punong barangay. Sino ka ba? Sa aming nayon, nagkakalat ka ng maling impormasyon. Maniwala ka o hindi, tatawag ako ng pulis para arestuhin ka. Punong bayan. Ito ang kaklase ko sa kolehiyo. Isa siyang feng shui master, na espesyal na dumating sa ating nayon, upang lutasin ang mga ito. Mga problema sa feng shui. Punong bayan. Binzi. Siya ang gustong ibenta ang batong baka sa mga tao mula sa isang pulo. Anong pulo? Hindi ko pa kailanman nakita. Anong mga tao mula sa pulo? Huwag kang magbula-bula. Punong bayan, nakalimutan mo na. Isang kalahating buwan na ang nakalipas. May 2 tao mula sa pulo na dumating sa ating nayon na nagsabing gusto kayong bilhan ng batong baka o ako ang nagdala sa kanya sa bahay ninyo. Noong mga panahong iyon, may 2 tao mula sa pulo na dumating dito na gustong bumili ng batong baka na ito, pero hindi ko ito ibinenta. Ang batong baka na ito, pero ito ay kayamanan ng ating nayon. Magkano ang ibinayad niya? Hindi ko rin ito maibibenta. Naniniwala ako sa punong bayan. Ang batong baka na ito, pero ito ay kayamanan ng ating nayon. Hindi niya ito ibebenta. Naniniwala rin ako sa punong bayan. Ang punong bayan na ito, kahit na hindi mo ibinenta ang batong baka sa mga tao mula sa pulo, pero hindi ba't nagkaroon ng isang uri ng kasunduan? Huwag kang magbula-bula. Anong kasunduan ang naabot ko? Bukod dito, ito ay usapin ng ating nayon. Ano ang kinalaman mo bilang isang estranghero? Ano ang koneksyon? Pinapayungan kita. Huwag makialam sa hindi mo usapin. Wang Zilai. Sabihin mo sa lahat ang totoo. Ikaw ba ay nagbenta ng batong baka at nakipagkasundo sa kanila? Anong kasunduan ang mayroon ako sa kanya? Wala kang naabot na kasunduan. Paano sila manggahas na gumawa ng kalokohan sa batong baka? Sinasabi ko sa iyo, ito ay may kinalaman sa ating nayon. Buhay ng mahigit 2,000 tao. Mas mabuti pang sabihin mo sa lahat ang totoo. Oo nga, punong nayon. Sabihin mo sa akin. Anong kasunduan ang mayroon ka sa kanila? Oo nga, punong nayon. Sabihin mo. May karapatan tayong lahat na malaman. Oo nga. Sabihin mo. Hindi ba't 2 batong baka lang ito? Ibinenta ko. Ano ngayon? Hindi pwede. Iyon ba ay labag sa batas? Sinasabi ko sa inyo. Itong 2 sirang bato. Ibinenta ko ito ng 150,000. 150,000. Ganito ba kamahal ang batong baka? Oo nga. Gagamitin ko ang perang ito para sa pag-aayos ng tulay at daan para sa lahat. Hindi ba ito maganda? Ginagawa ko ito para sa kabutihan ng nayon. Hindi lang kayo hindi nagpapasalamat sa akin, kundi nagrereklamo pa kayo sa akin. Sa tingin ko, gusto mong angkinin ng 150,000. Tingnan mo, nang ibenta mo ang batong baka, ilang mga pangyayari ang nangyari sa ating nayon. Lahat ng iyon ay tungkol sa buhay, pagtanda, at sakit. Ano ang kinalaman nito sa batong baka? Ay nako, naguguluhan ka. Ang batong baka na ito ay ang tagapangalaga ng ating nayon. Paano mo ito maibibenta? Mga uwak, tingnan ninyo. Ang daming uwak. Ano ang nangyayari dito? Saan galing ang mga uwak na ito? Sumakay sa hangin. Anong sitwasyon ito? Ito ay mga uwak na umiiyak. Sila ay malamang nakaramdam ng panganib. Nais na tumakas mula sa nayon ng batong baka. Tingnan mo ang ginawa mong kabutihan. Ginoo, ikaw ay isang feng shui master. Kailangan mong iligtas ang aming nayon. Oo nga, kailangan mong iligtas kami. Ano man ang halaga, handa akong bayaran. Siya ay si Ginoong Li ng Feng Shui Hall. Ang bahay ng kapatid kong babae ay ilang araw na ang nakalipas. Ang batang nalunod sa ilog. Siya ang nakakita nito. May pag-asa na ang aming nayon. Napakabuti. Mag-relax kayo, mga kaibigan. Nandito ako para ayusin ang bagay na ito. Hindi pwede. Walang sino man ang pinapayagang dalawin ng 2 baka. Ako ang punong bayan. Ako ang may huling desisyon. Ang 2 batong baka na ito, naibenta ko na ito sa mga tao mula sa isang pulo. Sinasabi ko sa inyo, ang 2 baka na ito, walang sino man ang pinapayagang dalawin. Sino mang gumalaw, aayusin ko siya. Wang Zilai. Ano ka ba? Naglakas-loob kang magsalita ng ganyan. Kung hindi dahil sa suportado ka ng mga matatanda at kabataan sa nayon, wala kang halaga. Iyon nga, pinili ka naming punong bayan. Ito ay dahil sa tiwala namin sa iyo. Nagawa mo talagang gawin ito, nang walang pahintulot ng buong nayon. Nagtatago ka, na ibinenta ang 2 batong baka, sa mga tao mula sa isang pulo. Talagang wala kang hiya. Maghintay ka na lang na mapatalsik.
Tama. Sa susunod, hindi ko na siya pipiliin. Kayo isa-isa. Kayo ang mga nalilito. Siya ay isang bata. Ano ang alam niya tungkol sa feng shui? Gusto kong makita kung paano niya ito sosolusyonan. Nahanap mo na ba ang solusyon, Ginoo? Gusto mong malaman. Ang pamamaraan ng pag-alis ng masamang espiritu sa baka ay hindi mahirap. Kailangan mo lamang hanapin ang 72 direksyon. Ang masamang espiritu mula sa mga direksyong iyon. 72 direksyon. Napakarami. Sumakay sa hangin. Sigurado ka ba? Ikalat. Mahika. Sumakay sa hangin. Hindi ka makapaniwala na marunong ka ng mahika. Ito ay hindi isang mahika. Natagpuan ko na. Mula sa lugar na itinapon ko. Simulan ng hukayin. Mabuti. Magpanggap na may kapangyarihan. Basta't ituro ang ilang mga punto. Iyon ay ang 72 masamang espiritu. Niloloko mo ang mga tanga. Natakot ako ng labis. May laman ito. Ay, ito ay buto ng baka. Matagal nang nakabaon ito. Ang mga anmyoji ng mga pulo, talagang malupit. Sa katunayan, pinahirapan ng buhay na baka hanggang sa mamatay. Tingnan mo kung anong kabutihan ang ginawa mo. Gumastos ang mga tao sa pulo ng 1.5 milyon. Anong mabuting intensyon ang maaasahan? Hindi ko alam. Kailan nailibing ang buto ng baka? Paano mo hindi alam? Ano ang kaibahan mo sa mga taksil sa bayan? Maaaring hindi niya talaga alam. Ngayon ang pinakamahalaga ay kailangan nating kunin ang mga buto ng baka. Agad na hukayin ito. Bilisan mo, bilisan mo. Talagang kahanga-hanga si Ginoong Lee, na kayang hulaan ng tama kung aling lugar nakabaon ng mga katawan ng baka. Si Ginoong Lee ay tiyak na hindi. Hulaan lamang. Siya ay nagkwenta. Ang mga kutsilyong ito ay ipinasok habang ang baka ay buhay pa. Ang layunin ay upang mas pagdusa ang pagkamatay ng baka. Dagdagan ng galit pagkatapos mamatay. Para saan ito? Ay upang sirain ang dalawa na baka sa pagsasaka. Ang feng shui na ito. Hindi nakapagtataka na ang mga baka sa aming nayon ay palaging nag-aalala. Ang dalawang tao mula sa mga pulo, talagang mas masahol pa sa hayop. Napakamasakit. Kailangan kong makatagpo sa kanila. Kailangan kong basagin ang kanilang mga binti. Ginoong Leo, sunugin ang mga buto ng baka na ito, at ilibing na. Ah, okay. Narinig niyo ba? Gawin ayon sa sinabi ni Ginoong Lee. Huwag mag-alala, Ginoong Leo. Need trip na. Ang masamang enerhiya mula sa batong baka. Talagang nawala na. Totoo, ganito nga ang pagbuo. Cheng Feng, kayong mga feng shui master. Napakakahanga-hanga naman. Sa totoo lang, lahat ito. Kailangan pa ring isaalang-alang ang agham. Isipin mo, ano na ang mga buto ng baka? Lahat ay inilibing ng buhay sa lupa. Sa paglipas ng panahon, ang mga bangkay ay nabubulok, pumapasok sa lupa. Paano naman ang kalidad ng tubig? Natural na magkakaroon nito ng epekto. At ang aming nayon, ang iniinom ay tubig mula sa balon. Ito ay may epekto sa amin. Para sa lahat ng mga taga-nayon, lahat ito ay may epekto. Ay, Cheng Feng, bakit ang aming nayon? Ang mga hayop dito, sila ay naguguluhan at nag-aalala. At ang mga uwak sa langit, lumilipad palayo sa Shinyu Village. Ano ang nangyayari? Lahat ng hayop ay may espiritu. Ang kanilang kakayahang makaramdam. Mas malakas kaysa sa atin, mga tao. Natural na nararamdaman nila ang lahat ng ito. Kaya pala ganito. Uncle Leo, kahit na naunawaan na namin ang teknik ng pagbuo ng mga baka, pero kailangan nyo pa rin mag-ingat sa mga tao mula sa 20. Huwag silang hayaang makagulo muli. Ayos lang. Master Lee, huwag kang mag-alala. Magpapadala ko ng tao na magbabantay sa 2 baka araw-gabi. Halika, uminom ng tubig. Salamat, tita. Ay nako, Cheng Feng, hindi ka na nagpunta dito ng ilang araw. Hindi ka na bumisita kay Wang Bin. Ngayon, nakahanap ka na ng trabaho, di ba? Tita, mahirap na makahanap ng trabaho ngayon. Pero, uuwi ako upang ipagpatuloy ang feng shui hall ng lolo para tumulong sa feng shui. Kaya ba yun? Nanay, hindi mo alam.
Napakagaling ni Cheng Feng. Ang ating nayon. Hindi ba hindi maganda ang takbo kamakailan? Tungkol sa 2 batong baka, nagkaroon ng problema. Si Cheng Feng ay nakahanap ng solusyon. Totoo ba yan? Pamangkin. Uncle Liu, bakit ka nandito? Ginoong Li, nailigtas mo ang aming nayon. Ikaw ang malaking tagapagligtas ng aming nayon. Kailangan mong tanggapin ang perang ito. Uncle Liu, 2 piraso lang ang sapat. Ano ang gagawin sa natitira? Ibalik niyo na lang. Anong nangyari? Ginoong Li, kung ayaw mong tanggapin ang perang ito, tanggapin mo na. Para bang hindi mo kami pinapansin. Kami na mga matatanda at kabataan dito. Ginoong Li, kailangan mong tanggapin ang perang ito. Na para bang hindi tayo pinapansin. Ng mga matatanda at kabataan. Oo nga, Ginoong Li, kung hindi mo tatanggapin ang perang ito, hindi ka namin papayagang umalis. Ikaw ang nagligtas sa aming nayon. Kailangan mong tanggapin ang perang ito. Hindi tumanggap ng pera, at hindi pa pinapayagang umalis. Ang mga mamamayan ng bato ng baka ay sobrang simple. Tito Liu, hindi naman ako nagbigay ng malaking tulong. Sa susunod, tulungan mo akong i-promote. Ang Feng Shui Hall ay sapat na. Bawat isa sa kanyang sariling halaga. Ang perang ito, kailangan mong tanggapin. Ginoong Li, magpatuloy ka sa iyong ginagawa. Hindi na kita istorbohin. Kami, kailangan ding pumunta sa punong nayon. Bahay ni Wang Zailai, para kunin ang 1.5 milyon. Sige, aalis na. Oy, Tito Liu, ingat ka sa pag-alis. Tito Liu. Cheng Feng, magaling ka, bata. Sa loob ng wala pang isang araw, kumita ka na ng ganitong kalaking pera. Bakit? Naiinggit ako. Sobrang naiinggit. Cheng Feng, maaari mo ba akong turuan ng Feng Shui? Gusto ko ring maging isang Feng Shui master. Cheng Feng, nakita mo, si Wang Bin ay wala ring trabaho ngayon. Turuan mo siya. Sa tingin ko, ang pagiging isang Feng Shui master ay hindi lamang madali para kumita ng pera muli. Makakatanggap din siya ng respeto mula sa mga tao. Tita, gusto mong matutunan ng Kaiman Feng Shui na sining. Hindi ito isang madaling bagay. Hindi lamang kailangan ng napakataas na talento at pangunawa. At saka, kailangan ding matutunan ng pagkwenta. Ang mga heavenly stems at earthly branches. Mga posisyon ng maswerteng at malas na bituin. At ang 24 na direksyon at iba pa. Gayunpaman, dahil kay Binzi, nawala ng trabaho ngayon, maaari siyang tumulong sa akin. Talaga, napakabuti, Cheng Feng. Bukas ay sasama ako sa iyo sa lungsod. Cheng Feng, ito ang Feng Shui Hall. Matapos magretiro ng aking lolo, ako ang nagmana dito. Gagawin ko ito ayon sa gusto ko. Wala masyadong mga alituntunin. Sige, pupunta ako roon para tingnan. Guro, ang set na ito ng tanso na insenso ay gamitin mo muna. Kapag kumita na ako ng malaking pera, bibili ako sa iyo ng isang set na purong ginto. Bilang isang Kaiman Feng Shui master, na-scam na nga, hindi pa makabawi. Paano ako magkakaroon ng katulad mo? Isang kahiyahiyang inapo. Hindi naman tayo hindi nakikipag-ugnayan sa mga ordinaryong tao. Karaniwang kaalaman ba? At saka, hindi ko rin maaring mag-cast ng spell sa mga ordinaryong tao. Sa puntong ito, tama ang sinabi mo. Bilang isang Feng Shui master, mahalaga ang pagiging mabuti. Panatilihin ang katarungan. Iyan ang pinakamahalaga. Maganda ang pagkakagawa mo sa puntong ito. Salamat sa papuri, guro. Sino bang nagpuri sa'yo, batang masungit? Talagang walang hiya. May bisita na. Saan galing ang bisita? Ginoong Li. Sa wakas, bumalik ka na. Ginoong Li, matagal na tayong hindi nagkita. No translation needed. Ginang, Ye. Ngayon, kayo, tungkol sa pamilya Ye. Dapat ay naayos na, di ba? Naayos na. Salamat sa iyo sa bagay na ito. Ikaw ang nagligtas sa aming pamilya Ye. Tama. Narito ang 2 milyon. Inutusan ako ng tatay ko na ipasa sa'yo. Ang iyong pasasalamat. Ginang, Ye. Nakakuha na ako ng inyong pera. Ibalik mo na. Si Wang Bin, kaibigan ko. Dumating si Cheng Feng. Ang ganda ng dalagang ito. Ang laki ng iyong ginagastos.
Baka naman gusto mo. Naalagaan ka. Anong sinasabi mo? Ginang. Dumating ka ngayon. Baka hindi. Dahil sa kanyang mga bagay. Jilly, pakiusap, pakawalan mo na ako. Siya ba ay lalaki o babae? Jilly, dati, ako ang may kasalanan. Hindi ko dapat hayaan. Nasirain ng bodyguard ang feng shui hall. Pakiusap, pakawalan mo ako. Gusto kong maging isang normal na lalaki. Paano niya nalaman iyon? Ginoong Lee, huwag ka munang magalit. Siya ang nagsabi sa kanya. Pero nang isipin ko, ano ang masasabi? Siya rin ay miyembro ng pamilya Ye. Kaya dinala siya dito. Sige na nga, 1 buwan na. Dapat ay may parusa. Nakuha na rin. Ye Wumang. Gusto mong ipaalis ko ang iyong spell na nagpapaliit. Pero hindi ito pwedeng gawin ng walang kapalit. Naiintindihan. Naiintindihan ko. Basta't ikaw ang nagligtas sa akin. Maaari kong ibigay ang aking lahat ng pera sa iyo. Ayaw ko ng pera mo. Kung mayroon ka, ang ganitong puso, ilabas mo ang isang bahagi. I-donate sa mga nangangailangan. Para rin sa iyo. Mag-ipon ng kabutihan para sa sarili. Mabuti, Ginoong Lee. Basta't kaya mong alisin ang sumpa sa akin. Bibigyan kita ng 2 milyon. Hindi, 5 milyon para sa mga nangangailangan. Ang galing ni Ginoong Lee. Hindi ka makapaniwala na marunong ka ng mahika. Bumalik na ang boses ko. At hindi na rin pambabae ang kilos ko. Mabuti. Napakabuti. Ang pakiramdam ng maging lalaki ay napakaganda. Ye Wumang. Sinasabi ko na ang masamang salita. Kaya kung alisin ang iyong mahika, maaari rin itong bawiin. Naiintindihan ko. Dati, ako'y bulag. Tulad ninyo, isang mataas na tao. Kahit bigyan ninyo ako ng 100 tapang, hindi ko rin kayang gumanti sa inyo. At saka, basta't hindi ninyo ako tinatanggihan, ibibigay ko sa inyo sa hinaharap. Magtrabaho ako ng mabuti. Ako'y handang gawin ito. Magtrabaho ako ng mabuti. Hindi ko kailangan. Ginoong Lee, may isang seryosong bagay. Kailangan kong sabihin sa iyo. Ang pinsan kong si Ye Wagang, kasama ang isang Anmyoji mula sa isang pulo, ay nandito na sa Qingzhou City. Anmyoji mula sa pulo. Oo, ang Anmyoji mula sa pulo. Napaka-astig. Parang isa siyang top tier na. Isa sa 10 pinakamahusay na Anmyoji, na ang pangalan ay Sato Kenichi. Ang layunin niya sa pagpunta sa Qingzhou City. Mukhang nais niyang malaman ang naglipat ng ancestral grave ng pamilya Ye. Ang taong naglipat ng punong Thorn Acacia. Upang gumanti, di ba? Sige. Palaging welcome. Palaging welcome. Binibini. Ginoong Lee, kung sakaling may balita ako sa hinaharap, babalik ako upang sabihin sa iyo. Kaya't, magpaalam na ako. Tama na, Ginoong Lee. Gusto ng tatay ko na aanyayahan ka sa pagkain. Bilang pasasalamat, hindi ko alam, kailan ka magkakaroon ng oras. Pag-usapan na lang natin iyon sa oras na iyon. Sige, mag-ingat ka talaga. Tama na, Cheng Feng. Ang 2 tao mula sa pulo, hindi mabuti ang intensyon ng mga dumating. Gusto ba natin mag-ingat ng maaga? Hindi na kailangan. Ang yinyang nasining ng mga pulo, ay hindi naman iba kundi mula sa atin. Sa mga lihim ng feng shui ng dakilang siya, natutunan lang ng kaunti. Hindi ito karapat-dapat banggitin at, saka. Binzi, sa inyong nayon, ang pag-aayos ng mga teknik sa pag-alis ng mga masamang espiritu. Isa rin siyang tao mula sa pulo, di ba? Ang ibig mong sabihin, ay iisang tao ang gumawa. Hindi ko ito matitiyak, kahit sino siya o hindi. Basta tao siya mula sa pulo, hindi ko siya papayagang makabalik. Mas maganda pa rin ang malaking lungsod. Masagana at maginhawa. Ano man ang gusto mong bilhin, maaari mo itong bilhin. Kaya sa susunod, magtrabaho tayo ng mabuti. Palakasin natin ang feng shui hall. Palaganapan ito. Anong nangyayari doon?
Bakit ang daming tao? Shanghai Gold Store. Anong nangyari? Shanghai Gold Store. Hindi ka ba niloko niyan? Yung gold store na may 800,000. Tara, tingnan natin. Ginoong Wu, nakita mo ba kung anong problema? Wala akong nakitang problema. Pakiusap, ipaliwanag ng mabuti ng staff ang tiyak na sitwasyon. Ginoong Han, sabihin mo kay Ginoong Wu ng maayos ang problema sa tindahan. Ginoong Wu, kami sa Shanghai Gold Store. Dati, napakaganda ng benta. Nakakabenta kami ng ilang milyon araw-araw. Pero kamakailan, wala kaming naibentang kahit isang piraso ng alahas. At kami araw-araw, ay may parehong panaginip. Hindi ito posible. Sa dami ninyo, na may parehong panaginip araw-araw. Totoo ba? Isalin. Lahat sila ay may masamang enerhiya. Ano ba ang kanilang inakit na mga maruming bagay? Lahat kayo ay may parehong panaginip. Ano bang panaginip? Ganito kasi. Tuwing gabi natutulog ako, at palaging naiisip, nabuksan ng aking mga mata at tingnan, na may mga bagay sa paligid ko. Pero hindi ko maaring buksan. Minsan, parang pusa. Ginoong Wu, ikaw ang vice-presidente ng Asosasyon ng Mistikong Sining. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Huwag mag-alala, lahat. Pero ito ay nahawahan lamang ng kaunting masamang enerhiya. May paraan akong solusyonan ito. Huwag mag-alala, lahat. Pero ito ay nahawahan lamang ng kaunting masamang enerhiya. May paraan akong solusyonan ito. Ang matandang mandarayang ito. Hindi ba talaga niya nakita? Ano bang kaalaman mayroon siya? Sumakay sa hangin. Kilala mo siya. Dati sa bahay ng Ye, nalutas. Ang problema sa Feng Shui. Nakasalubong ko siya. Kaya ba niyang lutusin ito? Hindi. Napakabuti. May pag-asa na tayo. Ginoong Wu, basta't matulungan mo ang mga empleyado ko. Ano man ang halaga, handa akong bayaran. Ito ay malaking pil ng pagbabalik. Basta't, bigyan ng mga empleyado ninyo na kainin. Maalis ang masamang enerhiya. Kaya, Ginoong Wu, magkano ang pil na ito? Hindi mahal. 500,000 bawat isa. 500,000. 500,000. Ginoong Wu, pwede bang mas mura? 500,000 ay mahal na. Ibinenta ko ito sa bahay ng Ye. 1,000,000 bawat isa. Kung ayaw mo, ayos lang. Ginoong Wu, bumili. Bilisan mo. Aking isusumite ito sa grupo. Sandali lang. Bagamat hindi matino ang tindahang ito ng ginto, pero madalas akong turuan ng aking lolo. Bilang isang guro ng Chimen Feng Shui, dapat tayong maging makatarungan. Panatilihin ang katarungan. Hindi natin dapat baliwalain ang bagay na ito. Alon, Guru Wu, ikaw. Isang pil na gawa sa apog. Kaya mo talagang ibenta ito ng 500,000. Ang dali naman kitain ng pera mo. Anong ginagawa mo dito? Hindi mo alam. Huwag kang magbiro. Ang aking malaking pil. Pero kami ay mga pinuno ng Zuanshu Association na ginawa gamit ang mahika. Kaya't ang presyo ay tiyak na mataas. Sa pil na ito, walang anumang alon ng enerhiya. Ano pa ba ito kung hindi gawa sa apog? Nais ko lang sanang ipaalala sa iyo. Huwag kang maloko. Iyan ay peke. Peke. Guru Hu, ito. Peke. Ginoong Luo, ang manager. Huwag kang maniniwala sa batang ito. Tama. Manager. Dumating siya dati sa ating tindahan. Bumili ng ginto. Pagkatapos ay nagdala ng peke. Pinapabalik niya sa akin ang pera. Pinalayas ko siya. Siya ay nandito lang para manggulo. Napunta ka na sa aming tindahan ng ginto. Bumili ka ng ginto. Bumili. Pero ang binili ay peke. Imposible. Ang aming tindahan ng ginto ay hindi kailanman nagbebenta ng peking produkto. Kaya naman, kailangan mong tanungin ang iyong mabuting empleyado. Tingnan kung ano talaga ang ginawa niya. Sinira ang pangalan ng inyong tindahan. Ginoong Luo, talagang wala akong ginawang masama tungkol sa ating tindahan. Lahat ay dahil sa kanyang paghihiganti. Ginoong Luo, naniniwala ka ba sa akin? Tama. Siya ay isang mandaraya at naglakas loob pang tawaging sarili niyang Feng Shui Master. Sa katunayan, wala siyang alam. Ginoong Wu, hindi ba ang tungkol sa libingan ng pamilya Ye ay ikaw ang nag-ayos? Kung hindi, tayo ngayon, tumawag kay Ginang, Ye, upang makumpirma. Ako, kaya pala ikaw ay Ginoong Lin ng Feng Shui Hall. Matagal na akong nakarinig tungkol sa iyo. Kaya pala ikaw ay Ginoong Lin ng Feng Shui Hall.
Matagal na akong nakarinig tungkol sa iyo. Kilala mo ako, Ginoong Li. Ang pagtulong mo sa feng shui ng pamilya Ye ay kumalat na sa industriya. Ako rin ay may kaunting kaalaman. Kaya pala siya ay ng feng shui hall. Ginoong Li, noon, tungkol sa insidente sa bato ng baka. Siya ang nag-ayos nito. Narinig mo na rin. Hindi ko akalain na siya ay ganito kabata. Talagang isang mataas na tao siya. Tama. Ang sining ng pag-alis ng masamang espiritu sa bato ng baka. Ito ay naresolba ng aking kapatid. Mukhang ang tanggapan ng feng shui. Ngayon ay kilala na. At hindi naman pinahiya ang aking lolo. Ang aming guro. Siya ay isang feng shui master. Tungkol sa panlilinlang mo kay Ginoong Li. Balang araw ay sisingilin kita. Ay nako, Ginoong Li. Tulungan mo kami sa aming tindahan. Tulungan mo ang aming mga empleyado. Huwag kang mag-alala, Ginoong Luo. Madali lang ang bagay na ito. Pero, ikaw ay humiling kay Ginoong Hu. Siguradong may paraan siya upang ayusin ito. Ako, paano? Hindi ka ba pangalawang pangulo ng asosasyon ng Zuanshu? Nakikita kong ikaw ay nagbebenta ng peking gamot. Baka pati ang titulo ng pangalawang pangulo ay peke rin. Anong peke? Ito ay totoo. At saka, wala akong dalang kagamitan ngayon, kaya't hindi ito malulutas. Ito ba ay mga amulet? Meron ako. Pero, marunong ka bang gumamit? Sige na. Dito lang. Ako na ang bahala. Ayos lang. Nagliyab. Anong klaseng mahika ito? Ang talisman ay talagang nagliyab ng mag-isa. Anong mahika? Ito ay mahika ni Guruli. Mahika. Si Guruli ay talagang marunong sa mahika. Ay nako. Si Guruli ay talagang isang bihasang tao. May pag-asa na ang aming tindahan ng ginto. Salamat, Guruli. Talagang nawala ang masamang enerhiya. Nakikita mo ang masamang enerhiya. May likas na kakayahan sa yin at yang. Mukhang ang asosasyon ng sining ay may ilan ding mga mahuhusay na tao. Wala akong kakayahan para dyan. Kailangan lang gumamit ng ilang mga kagamitan para makita ng sandali ang masamang enerhiya. Salamat, Guruli. Salamat, Guruli. Ang masamang enerhiya sa kanya ang pinakamabigat. Mas parang ang pinagmulan ng lahat ng masamang enerhiya. At saka, may isa pang nakakapang-init na amoy. Guruli, huwag mo sanang isama ang maliit na pagkakamali. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Talagang ayaw kong makakita ng masamang panaginip. Siyempre, maaari kitang iligtas. Pero, kailangan mo bang aminin na ibinenta mo sa akin ang peking ginto na ito? Ginoong Li, talagang hindi ko sinasadya. Kung alam ko lang na ikaw ay isang dalubhasa, tiyak na hindi ko magagawa na ibenta sa iyo ang peking ginto. Talagang ikaw ang nagbenta ng peking bagay. Diyos ko, ang Shanghai Gold ay talagang naglakasloob na magbenta ng peking bagay. Ginoong Luo, ang manager. Ayos ka, Han Lili. Ginawa kitang manager. Kaya mo lang sinisira ang reputasyon ng aming tindahan. Manager, talagang hindi ko sinasadya. Pakiusap, humingi ka ng tulong kay Ginoong Li para iligtas ako. Ginoong Li, bagamat may pagkakamali si Han Lili, hindi naman siya karapat-dapat sa kamatayan. Pakiusap, iligtas mo siya. Hindi ko naman sinabi na hindi ko siya ililigtas. Pero, siya ang pinagmumulan ng lahat ng malas. Pinagmulan. Ang inyong Shanghai Gold Store, ang negosyo nitong mga nakaraang panahon, ay unti-unting bumabagsak. Dahil sa kanya. Ano? Ginoong Li, sinasabi mo bang si Han Lili ang nagdulot ng pagbagsak ng aming tindahan? Ang negosyo ay bumagsak ng husto. Tama. Manager, talagang wala akong. Ginoong Li, hindi mo ako maaaring akusahan ng hindi totoo. Ang pendant sa iyong dibdib, ito ang pinagmulan ng lahat ng masamang espiritu. Nang pinagmulan, paano kita naakusahan ng hindi totoo? Ilabas mo at ipakita sa akin. Ito ay isang karaniwang kwintas. Bilisan mo. Ginoong Li. Saan mo ito nakuha? Binili ko ito online. Sa totoo lang. Totoo, binili ko talaga ito online. Ang mga suot mo dati ay mga alahas na ginto. Kailan mo ito binili? Kung hindi ako nagkakamali,
Dapat ito ay mula sa sister brand. Hindi. Ang sister brand ay karaniwang ginawa gamit ang langis mula sa bangkay, at ang mga disenyo sa ibabaw, karaniwang nagmula rin sa masamang espiritu, at ang batong ito ay malinaw na ginawa gamit ang langis mula sa bangkay ng hayop. Langis mula sa bangkay ng hayop. Sa mga pulo, may isang uri na ginawa gamit ang langis mula sa bangkay ng hayop, na isang lihim na pamamaraan. Pero, ito ay ginagamit upang hadlangan ng swerte sa pera. Pero naaalala ko na, may 3 uri ng hayop, na bawat isa ay uwak, paniki, at ligaw na pusa. Pero dito ay mayroon lamang isang uri ng hayop. Paano mo nalaman na may 3? Paano mo nalaman na may 3? Ito ay parang pag-amin na. Ayos, ikaw, Han Lily. Hindi kami nagkulang sa iyo sa aming tindahan ng ginto. Ang posisyon ng iyong manager ay ako rin ang nagtaguyod sa kanya. Dinala mo ang bagay na ito upang makasakit ng tao. Manager Han, wala tayong sama ng loob. Bakit mo kami gustong saktan? Oo nga, wala rin kaming galit. Bakit napakamasama ng iyong isip? Talagang hindi ko sinasadya. Ako ay naloko. Ang bagay na ito ay hindi ko binili. Ito ay mula sa isang tao mula sa isang pulo. Ibinigay sa akin. Tao mula sa pulo. Hindi ba ito si Sato Kenichi? Paano mo siya nakilala? Hindi ko siya kilala. Siya ay dumaan 2 araw na ang nakalipas. Pumunta sa aming tindahan ng ginto upang bumili. At nag-usap kami ng masaya. Nang siya ay aalis na, binigyan niya ako ng 3 palawit. Sinabi rin niya. Sinabi rin niya na isuot ito. Makapagdadala ito sa akin ng swerte. Kaya't isinusuot ko ito palagi. Napaka-idiot. Ang ganitong masamang bagay. Naglakas loob ka pang isuot ito. Napaka-idiot. Ang ganitong masamang bagay. Naglakas loob ka pang isuot ito. Hindi. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala. Sinabi niya na siya ay isang yin-yang master mula sa pulo. Sinabi rin niya na isuot ko ito ng isang araw. Binigyan niya ako ng 10,000 piso. Suot ko na ito mula noon. Anong araw na ngayon? Ika-5 araw na ito. Ganitong uri ng patay na badge. Kapag nasuot na ng higit sa 3 araw, ang nakakapinsalang gas sa loob ng badge ay papasok sa katawan ng nagsusuot na nagiging sanhi ng mga ilusyon. At ang mga nakipag-ugnayan sa kanya, mga taong malapit sa kanya, ay magiging sanhi ng mga kemikal na ito upang makaranas ng bahagyang ilusyon. Kaya sila ay nagkakaroon ng masamang panaginip. Tama. Ginoong Lee, talagang ayaw kong mamatay. Tulungan mo ako. Ngayon ay natatakot na ako. Bakit hindi mo pa agad kinuha ang 2 badge? Ilabas mo na. Sa dormitoryo ng mga empleyado. Dadalhin kita roon. Ang 2 natitirang badge. Nasa loob ng cabinet na ito. Buksan ko na ngayon. Sandali lang. Sandali lang. Ngayon ay ika-6 na araw na. Ang masamang enerhiya sa loob ng badge ay kumakalat na. Lumayo kayo. Maghiwalay. Totoo, 3 badge nga. Ngayon ay talagang marami akong natutunan. Hintayin mo akong makabalik. Kukunin ko ang 3 badge na ito. Mas mabuti nang sirain ito. Guru Lee. Oo, naayos na. Guru Lee, talaga namang ikaw ay isang henyo. Guru Lee, kaya't kami mga empleyado, hindi na kami magkakaroon ng masamang panaginip. Hindi na. Wala nang laman ng katawan. Ang kemikal na epekto ng gas mula sa katawan. Natural na hindi na magkakaroon ng mga ilusyon. At hindi na rin magkakaroon ng masamang panaginip. Kaya't ang aming Shanghai Gold, ang negosyo ay makakabalik sa. Ganoon ba dati? Basta't kayo'y tapat sa negosyo. At maayos ang pamamahala. Ang negosyo. Natural na lalago ito. Guru Lee, ito ay kabayaran sa inyo, ang insenso. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang nag-verify. Tinitiyak kong totoo ito. Guru Lee, tungkol kay Han Lily, ito ay dahil sa aking pagkukulang sa pamamahala. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Hindi na kailangang magpakabait, Ginoong Luo.
Tungkol sa bagay na ito, maari na itong ituring na naayos. Guru Lee, may 1 milyong yuan sa card na ito. Isang maliit na pasalubong. Sana'y huwag ninyong ipagwalang bahala. Wala nang ibang bagay. Kami ay aalis na. 1 milyong yuan lang. Ang ibinigay mo ay masyadong kaunti. Ginoong Hu, ako. Nagkamali ako. Talaga bang iniisip mo na si Ginoong Lee ay napakadali, na nalutas ang 3 patay na tanda, ang masamang enerhiya sa loob? Sinasabi ko sa inyo, ang mga simbolo na ginamit niya sa aming samahan ng mahika, bawat isa, ay nagkakahalaga ng milyon. Ikaw, masyadong maliit ang iyong pananaw. Ay, Ginoong Lee, hintayin mo ako. Ay, Ginoong Lee, maghintay ka sandali. Ginoong Hu, may kailangan. Ginoong Lee, kanina, ako iyon. May mata ngunit walang nakikita. Umaasa ako sa iyo. Ang mga nakatataas ay hindi nagtatangi sa mga mali na mga mabababang tao. Huwag mo itong isama sa puso. Kung may kailangan, sabihin mo. Gusto kong maging estudyante. Hindi ko alam kung si Ginoong Lee ay handa o hindi maging estudyante. Ginoong Hu, sa iyong edad, nagulat, sobrang huli na. Bukod dito, ang aming tanggapan ng Feng Shui ay hindi tumatanggap ng mga taong may masamang asal. Ginoong Lee, maghintay ka sandali. Seryoso ako. Magbabago ako sa hinaharap. Matututo ako sa iyo ng tunay na kasanayan. Ang malaking tag-init na ito ay talagang sinira ang aking 3 talampakan. Nahadlang sa Feng Shui ng kayamanan. Ginoong Sato, ito ang sa tanggapan ng Feng Shui. Ginoong Lee, ng bato ng baka na nayon, ang teknik ng pag-alis ng baka, at ng libingan ng pamilya Ye, ng pagtaga ng akasya, ay lahat niyang nawasak. Ang galing. Napakabihirang. Ang ama ay nasa Daksha. Nagplano ng halos 10 taon. At malapit na ang oras ng pag-aani. Ginoong Patriarka, gintong insenso, ay naibalik ko sa inyo. Sa pagkakataong ito, hindi ko kayo pinahiya, nahihiya. Tama, Cheng Feng. Ang paglabas natin na ito, ay kumita ng 1 milyon. Talagang hindi ko inasahan, na maging Feng Shui Master, ay talagang napakakumikita. Pero hindi sa bawat pagkakataon, na makakakuha ng ganitong kalaking pera. Bukod dito, ang karamihan ng kita, ay kailangan pang ihandog. Ihandog. Bakit? Ito ay alituntunin. Sabi ng lolo, ang pagtingin sa Feng Shui ay sapilitang pagbabago ng iba, ng enerhiya at magnetic field, ay nakakasira sa mabuting gawa. Kaya nga, ang karamihan ng kita, kailangan nating ihandog upang makapag-ipon ng mabuting gawa. Sige na, Ginoong Lee. Ginang, ang late na. Dumaan ka para hanapin kami. Anong kailangan? Nasa Wanghaige Hotel ang tatay ko. Tungkol sa piganyaya sa'yo na kumain. Ano na ang naging desisyon mo? Cheng Feng, ang ganda ng tao. 2 beses na siyang bumisita para imbitahan ka. Mahirap tanggihan. Bukod dito, sino ba ang nakakaalam kung ano ang mangyayari pagkatapos kumain? Ano pa ang pwedeng mangyari? Sabihin mo na, inanyayahan ako ng tatay mo na kumain. Ano ang layunin? Talaga namang, hindi mo may tatago ang kahit ano sa'yo. Ang tatay ko, gusto niyang imbitahan ka, bilang consultant ng Juding Group, bilang Feng Shui consultant, at saka, bibigyan kita. Ipapakilala sa'yo ang isang malaking tao, para maging consultant. Ayaw ko na, tungkol sa, makikilala mo ang ilan, ibang Feng Shui Masters. Pwede kang pumunta sa oras na iyon. Sige, magkikita tayo bukas. Gusto ng Feng Shui Hall, na makabalik sa dati nitong kasikatan. Siyempre, kailangan makipagkaibigan sa mas maraming malaking tao. Ang aming guro, tama ba ang ginagawa ko? Wow! Ginoong Lee, narito ang Wanghai Grand Hotel, ang Imperial Pavilion. Ang mga ministro ay dumating para sa koronasyon ng emperador. Ang emperador ay nakaupo sa trono na nag-uugnay sa buong bansa. Ang sitwasyon ng mga emperador, kailangan kong sabihin. Ang Feng Shui Master ng layout na ito, talagang buhay na buhay. Wow! Ang tanawin na ito ay sobrang ganda. Kung sana ay makakaya ko. Sana ay makatira ko dito araw-araw. Huwag ka nang mangarap.
Sa mga ganitong lugar, ang mga ordinaryong tao ay makakapunta dito. Ito ay isang bagay na mahirap makuha. By the way, Ginang, kumain ng isang pagkain dito. Magkano ang halaga? Mahirap sabihin ito. Depende sa kung aling pavilion ang pupuntahan mo. Ang pinakamura ay ang Zhuangyan Pavilion. Isang beses na pagkain ay 180,000. Ang pinakamahal ay ang Emperor Pavilion na ito. Isang beses na pagkain ay 780,000. Magkano? Pupunta ako sa 780,000. At saka, hindi basta-basta makakapag-book kahit mayaman ka. Sa pagkakakilanlan ng aking ama, ang pinakamataas na maaring i-book ay ang Zhuangyan Pavilion. Iba ang araw na ito. May mga kilalang tao dito ngayon. Kaya't makakapunta tayo sa Emperor Pavilion. Ginoong Li, pumasok po kayo. Terra. Masaya akong makilala ka. Sino kayo dalawa? Ito ba ay lugar na maaari ninyong puntahan? Tandang pananong. Ginoong Wang. Ito ako, ang Feng Shui Master na inanyayahan ko. Ginoong Li Chengfeng, ang Master Li. Ang nasa tabi ay ang kanyang katulong. Ginoong Ye. Siya ay isang Feng Shui Master. Ito ba ay pinapatawa ko? Ang matandang ito ay naglalakbay sa mundo. Ng ilang dekada, ay nakamit lamang ang pagkilala ng mga tao sa kanyang bayan, na tinawag na master ng iba. Siya ay mukhang nasa 20 taong gulang. Marahil, kahit ano ang Feng Shui ay hindi niya alam, at naglakas loob tawaging master. Talagang nakakatawa. Ginoong Liu. Ako ang nagkamali ng sinabi. Ginoong Li ay ako, ang Feng Shui consultant na inanyayahan ko. Haha, syempre hindi maihahambing sa lahat ng mga master dito. Itay, anong sinasabi mo? Kung hindi dahil kay Master Li, ang aming pamilya ay mas mahusay kaysa sa kanila. Meng Yao, huwag maging walang galang. Amo Ye, kung nais mong humingi ng Feng Shui na tagapayo, maari kang lumapit sa akin. Tutulungan kitang humingi, pero huwag kahit sino. Lahat ay nais maniwala. Talagang hindi ko pa masasabi anumang Feng Shui na dalubhasa. Ngunit sa larangan ng Feng Shui at sining ng hulaan, maliban sa aking lolo, sinasabi kong pangalawa, walang sino man ang naglakasloob na magsabi ng una. Ang batang ito ay mayabang. Alam mo ba kung sino ang narito? Nagsasalita ng mga walang katotohanan. Ang taong ito, si Master Han ng samahan ng mga lihim na sining ng Qingzhou. Ang taong ito, si Master Li ng sining ng hulaan gamit ang damit ni Mai ng Qingzhou. Ang mga taong ito ay mula sa mga espiritu gabay ng Black Dragon District, at ang mga ito ay mga Taoist na mula sa Longhu Mountain ng isang sektang Orthodox. Bawat isa sa inyo na narito, kung pag-uusapan ng karanasan at katayuan, sino ang hindi mas mataas kaysa sa iyo? Ano ka ba? Naglakasloob na magsalita ng mga walang katotohanan. Yin at Yang Feng Shui. Kailan? Naging ganito na ang usapan tungkol sa karanasan at ranggo. Talagang nakakapanghinayang. Binzi, umalis na tayo. Ang pag-uusap na ito, hindi na lang ako sasali. Magulong mga titulo. Nagdagdag ng maraming. Lahat ay mukhang hindi pa kasing galing ng kapatid ko. Kalahating galing. Puno ang langit. May dalang opisyal na selyo. Pantay ang lupa. Hawak ang malaking kapangyarihan. Hindi pangkaraniwang tao. Batang lalaki. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Malugod na tinatanggap si matandang General Chu. Batang lalaki. Karapat dapat ka bang makipag-usap kay matandang General Chu? Hindi ito lugar na para sa iyo. Umalis ka na. Tumahimik ka. Batang lalaki. Ano ang ginagawa mo? Ako ay isang matandang General Chu. Si Ginoong Li ay isang Feng Shui na dalubhasa. Ay si Ginoong Ye Gacheng na nagdala sa kanya. Ang batang ito ay kahanga-hanga. Sa ganitong kabataan, ay isang Feng Shui na dalubhasa. Matandang General Chu. Ang taong si Li Chengfeng ay hindi talaga Feng Shui na dalubhasa. Siya ay isang mandaraya. Batang lalaki. May nagsasabing ikaw ay isang mandaraya. Gusto mo bang magpaliwanag? Walang dapat ipaliwanag. Ito ay tungkol sa ranggo lamang. Matandang General Chu. Dahil hindi kami tinatanggap dito, kaya't kami ay aalis na. Sandali lang. Naniniwala ako sa iyo. Batang lalaki, bigyan mo ng paalaga ang matanda. Manatili ka na. Baka, maaari mo pa akong tulungan upang malutas ang mga problema. Kung ganun, kaya't ako'y
Mas mabuti pang sumunod na lang. Pakiusap. Ngayon ay iniimbitahan ng mga feng shui na dalubhasa. Mga bihasang tao sa lihim na sining ang narito. Umaasa na maalis ang mga problema na naranasan ng matanda. Huwag mag-alala. Hindi ito libre. Nakakatawa si matandang General Chu. Makakapaglingkod sa inyo. Iyon ay karangalan namin. Oo, matandang General Chu. Lahat kami ay voluntaryong nandito. Anong kabayaran ang kailangan? Isang usapan lang. Kung may sino man ngayon na makakagawa, upang tulungan akong malutas ito, hindi lamang makakakuha ng Wanghai Pavilion, kundi pati isang proyekto na nagkakahalaga ng bilyon. Proyekto ng gobyerno. Walang duda na ang mga negosyanteng ito, mga kilalang pamilya, nagsimula ng maghanap ng mga dalubhasa sa feng shui, mga guro ng lihim na sining, bilang kanilang mga tagapayo, kaya pala napakaakit ng mga kondisyon. Li Chengfeng. Kung tayo ay makakatulong kay matandang General Chu, sa kalahating bahagi ng buhay, makakapagpahinga na ako. Mahalaga ang oras. Simulan na natin. Ang salitang ito ay isinulat ko ng aking sariling kamay. Isang dalubhasa sa sining ng pagsusuri ng mga salita. Maaaring mula sa salitang ito ko, mahuhulaan kung anong problema ang aking naranasan. Kung hindi marunong sa sining ng pagsusuri ng mga salita, maaaring gumamit ng inyong mga dalubhasang sining upang subukan ito. Ano ang problema sa salitang ito? Simulan na. Matandang General Chu, kailangan ko rin ang inyong tulong. Li Chengfeng, hindi ka pa ba kikilos? Nakita ko na. Ang bilis naman. Hindi naman mahirap ang pagsusuri ng salita, di ba? Mga ginoo at ginang na dalubhasa. Maaari bang isulat ninyo ang inyong mga resulta ng pagsusuri? Hayaan ninyong makita ko ang inyong mga resulta ng pagsusuri. Hindi nakakagulat na isang kilalang dalubhasa sa Qingzhou. Lahat ng resulta ng pagsusuri ay pareho. Batang lalaki, hindi ka ba na nag-aangking feng shui na dalubhasa, kaya't subukan mo ring hulaan. Ano ang nakasulat sa papel natin? Wala siyang naisulat kahit isa. Siguradong hindi siya marunong. Amoye, sa pagkakataong ito, nagkamali ka sa iyong paghusga. Nag-hire ng isang baguhan. Ang proyektong ito na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong. Nakuha ko na. Hindi ba't ito ay tungkol sa pagsusuri ng mga salita? Ano bang mahirap dito? Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay nasa papel kayo, na ang naisulat ay itong 4 na salita, mahahalagang bagay ng bansa. Batang ito, talaga namang wala kang hiya. Naglakas-loob kang sumilip sa aming mga resulta ng hula. Sa mga resulta mong iyon, hindi ko pa nga pinapansin. Sa totoo lang, ito ay para sa mga hanggal. Kaya naman, madali itong mahulaan. Tulad ni matandang General Chu na ganito, isang makapangyarihang tao. Maliban sa mga mahalagang bagay ng bansa, anong maliit na bagay ang makakapagpahirap sa kanya? Matandang General Chu, kung hindi ako nagkakamali, ang mahalagang bagay na ito ng bansa, ay dapat may kaugnayan sa isang bansa ng mga isla. Paano niya ito nahulaan? Talagang bulag na hula, di ba? Sa dami ng tao dito, tanging makakabuo lamang ng hula. Si matandang General Chu ay dahil sa mga mahalagang bagay ng bansa na nag-aalala. Ngunit ikaw ay nakahula, na ang bagay na ito ay dulot ng isang bansa ng mga isla. Isang bulag na hula lang. Hindi ito isang laro. Amoye. Ito ang feng shui na dalubhasa na iyong inanyayahan. Hindi ka ba natatakot na magalit siya? Matandang General Chu. Parusahan ng pamilya Ye. Batang lalaki. Maaari mo bang sabihin sa akin, paano mo nalaman ang tungkol dito, na may kaugnayan sa mga tao mula sa isang pulo? Siyempre, ito ay batay sa salitang ito, na naisip mula dito. Ang salitang, gulong, ay maaaring hatiin sa, kahoy, at kun.
Ang itaas ng salitang kun ay araw. At sa ibaba ay B. Ang salitang B ay maaari ring hatiin sa 2 kutsilyo. At ang salitang kun na ito ay parang isang tao mula sa isang pulo na may 2 kutsilyo sa likod. Kaya, sa kabuuan ng salitang ito ay isang tao mula sa isang pulo na may 2 kutsilyo sa likod. Nais na saksakin tayo sa likod ng isang saksak sa ating waksya. Mukhang may katwiran ito. Anong katwiran? Sa tingin ko siya ay nag-iimbento lamang. Tungkol sa mga imbento, tumahimik ka. Maaari kong sabihin ng malinaw sa lahat, ang problema ko ay may kaugnayan sa mga tao mula sa isang pulo. Ano? Siya. Tama ang kanyang hula. Mukhang, ang feng shui na dalubhasa na aking tinawag, ay mas mahusay. Matandang General Chu. Maaari bang sabihin ninyo kung anong problema ang inyong naranasan? Ang Wang Bujang sa video. Siguradong pamilyar na ang lahat. Ito rin ang lugar ng dugong dragon ng aming Haicheng, kung saan naroroon ang dugong dragon. Sa larangan ng feng shui, ito ay tinatawag na tubig na dumarating ng paikot-ikot. Sa mga nakaraang taon, dahil din sa presensya ng Wang Bujang, mabilis na umunlad ang ekonomiya ng Haicheng. At naging isa sa mga pinakamahalagang lungsod pang ekonomiya sa Waksha. Mula pa noong 2 taon na ang nakalipas, isang kumpanya mula sa isang pulo, nakipagtulungan sa isang bansa sa kanluran. Sa pamamagitan ng lehitimong auction, nakuha nila ang isang lupa sa tabi ng Wang Bujang. Isang piraso ng lupa, itinayo nila sa lupang ito, ang isang malaking gusali. Ang nakabubuong Haitian na gusali, ay halos 500 metro ang taas. At ang designer mula sa pulo, nasaan ang designer, ay dinisenyo ang gusaling ito, upang maging hugis ng isang bakal na kutsilyo, na tuwid na nakatusok sa tabi ng Wang Bujang, na bumuo ng pagpuputol ng dragon sa pamamagitan ng langit. Ang pagpuputol ng dragon na ito, ay dapat putulin. Ang feng shui ng Wang Bujang, tubig na dumarating ng paikot-ikot, ay dapat putulin. Ang kapalaran sa yaman ng Haicheng. Ang mga tao mula sa pulo ay talagang kasuklam-suklem. Sinasakyan na nila tayo. Master Li, sa pagkakataong ito, kailangan mong kumilos. Ano man ang halaga. Ako si Ye Gacheng. Lahat ay handang ibigay. Ako rin ay handang. Mag-relax ka lang. Kahit na walang pera, gagawin ko pa rin ito. Sa loob ng daan-daang taon, ang mga tao sa pulo ay naglaho sa akin. Ang puso ng Waksha ay hindi mamamatay. Sa ating lupa ng Waksha, gaano karaming mga bagay ang ginawa na hindi dapat makita. Lalo na, ang mga feng shui na dalubhasa ng Jiagen. Patuloy na sinubukan gamit ang feng shui. Guluhin ang kapalaran ng aking Waksha. Mga ginoo at ginang, kayo ay lahat, ang mga feng shui na dalubhasa ng Qingzhou. Sa pagkakataong ito, ang pagpuputo ng dragon sa pamamagitan ng langit, umaasa rin ako na magtutulungan tayong lahat. Pakiusap. Gagawin namin ang aming makakaya. Ayos, ayos, ayos. Kayo ay lahat ay magagaling. Ngayon, magpahinga kayong lahat ng mabuti. Bukas, sumama kayo sa akin. Pumunta sa lungsod ng Hai. Mga ginoo at ginang, ito ang Haitian Building. Napakamasungit ng pagpuputo ng dragon sa pamamagitan ng langit. Napakamasungit ng pagpuputo ng dragon sa pamamagitan ng langit. Ayos ka lang ba, Cheng Feng? Ayos lang. Ayos lang. Batang kapatid, nakakita ka ba ng kaunti? Anong lihim ang dumating? Humiram ng puwersa ng langit upang putulin ang tubig na dumarating ng paikot-ikot. Ang mga talam ay nag-aalab at nagdadala ng kapahamakan sa lahat ng dako. Medyo mahirap. Tubig na dumarating ng paikot-ikot. Pagsusuot ng jade na sinturon. Ang 2 dragon ay nagtipon ng mga perlas ng ginto upang akitin ang dragon. Ang tore ay nagbabantay sa ilog habang ang 2 dragon ay naglalaro ng perlas. Ang tubig na dragon ay bumabalik upang magtipon ng kayamanan. Napakagandang escaparate ng feng shui. Ay nasira. Talagang sayang. Oo, ito ay isang mataas na tao na nagdisenyo ng escaparate ng feng shui. Matandang general. Alam mo ba, sa tabi ng Huangbu River, na nag-ayos ng escaparate ng feng shui, sino ang guro? Alam. Siya ay kaibigan ng aking ama. Isang alamat lamang. Siya ay nakipaglaban sa mga bituin ng langit, nabulag sa isang mata, nakipaglaban sa dragon ng lupa, napilay sa isang binti. Ngayon ay wala na rin siyang anumang balita.
General Chu, ang sinasabi mo ba ay, ang taong si Li Tianjing, Master Li Tian. Siya nga, si Li Tianjing, Master Li Tian. Dumating ako sa Qingzhou City. Ang layunin ng pagdating ay para hanapin siya. Sayang at hindi ko siya natagpuan. Nabulag at napilay. Ang sinasabi ng General Chu ay ang aking lolo. Anong nangyari, kaibigan? Wala, matandang general. Ako'y nag-iisip lamang. May ilang kawili-wiling bagay. Munting kapatid. Kaya mong makita. Feng Shui ng Huang Bujang. Kaya rin makita. Ng gusaling steel knife. Feng Shui na ayos. Naisip mo ba? Paraan upang maalis ang pagpuputo ng dragon sa pamamagitan ng langit. Sa ngayon, wala pa. Pero general, huwag kang mag-alala. Basta't nandito ako. Hinding-hindi ko papayagan ng mga tao mula sa pulo. Nasirain ang aking dugong dragon. Pagkatapos ng 3 araw, ang gusaling Heishan ay malapit ng matapos. Mga kinatawan ng mga dalubhasa mula sa iba't ibang lugar ay nandito na. Tara na. Pumunta tayo upang pag-usapan ng estratehiya. Una sa lahat, maligayang pagdating sa lahat ng mga dalubhasa na makadalo sa pulong na ito upang protektahan ng dugong dragon ng Huang Bujang. Magbigay ng mga mungkahi. Mayroon pang 2 araw. Ang gusaling military knife ay malapit ng matapos. Mga dalubhasa, mayroon ba kayong magandang paraan? Sabihin na lang ng direkta. Cheng Feng, naisip mo ba? Anong magandang paraan? May paraan na. Talaga. Anong paraan? Pero ang paraan ko ay masyadong mapanganib. Kung maiiwasan, mas mabuti. Mas mabuting tingnan muna ang iba. Mayroon bang ibang paraan? General Chu, sa tingin ko, dapat tayong pumunta sa Bundok Tai muna. Kumuha ng isang piraso ng bato mula sa Bundok Tai. Ilagay ito sa Huang Bujang. Ang pagpuputol patungo sa Huang Bujang. Pagpuputol ng dragon sa pamamagitan ng langit. Inirerekomenda ko. Gumamit ng salamin ng bagua upang sirain ang masamang espiritu. Upang maalis ang pagpuputol ng dragon sa pamamagitan ng langit. Ang gusali ng sandang. Ang pagpuputol ng dragon sa pamamagitan ng langit na nakatutok sa Huang Bujang. Ibalik ito. Sa tingin ko. Sa plaza ng mga mamamayan, gumamit ng busog ni Hao Yi. Tamaan ang araw sa gusali ng sandang. Upang labanan, ang nalalapit na pagbuo ng pagpuputol ng dragon sa pamamagitan ng langit, ay, wala sa mga ito ang gumagana. Mukhang, kailangan ko pa rin kumilos ng personal. Hey, ikaw, maliit na bata. Nandyan ka lang, nanginginig ang ulo at humihikbi. Ano ang ibig sabihin nito? Ikaw ba ay hindi nasisiyahan sa aming plano? Hindi ka ba kontento? Wala akong ibang intensyon. Sa totoo lang, iniisip ko na kayo. Ang mga paraan na sinasabi ninyo ay walang silbi. Batang lalaki. Ano ka ba? Naglakas-loob kang questionin kami. Ang bato mula sa Bundok Tai ay talagang makakapigil upang hadlangan ng masamang espiritu. Pero ito ay limitado lamang sa pang-araw-araw na buhay. Kung nais mong hadlangan ng pagpuputol ng dragon sa pamamagitan ng langit, sa tingin mo kailangan. Gaano kalaking bato ang kailangan? Buong Taishan ba? Ikaw. Gayon din ang Bagua Mirror. Upang maalis ang karaniwang masamang enerhiya. Ayos lang din. Tungkol sa paghadlang sa pagpuputol ng dragon. Mas lalo nang hindi posible. Tungkol sa sinasabi mo, ng busog ni Hao Yi. Wala talagang silbi. Wala rin. Maliit na bata. Ano ka ba? Naglakas loob na sabihing hindi epektibo ang aming paraan. Alam mo ba, kung sino kami? Umupo ka. Kaibigan Li Chengfeng. Ako ang nagimbita sa kanya. Gusto niyo bang murahin ako? Hindi ko magawa. Kaibigan Li. Dahil hindi epektibo ang kanilang mga paraan. Mayroon ka bang naiisip na solusyon? Dahil sinabi mo ang aming paraan, ay hindi kayang alisin ang pagpuputol ng dragon. Kaya sabihin mo, paano natin maaalis ang pagpuputol ng dragon? Mahi ka ni Chimen. Upang bigyan ng armor ang dragon. Ano ang ibig sabihin ng bigyan ng armor ang dragon? Walang kwenta. Hindi ko talaga narinig. Ikaw ay walang kaalaman. Walang karanasan. Ikaw. Ano ka ba? Sabi ng kapatid ko na kaya niya. Tiyak na kaya niya. Umupo ka na. Ako ay talagang nakakita sa isang nakolektang aklat ng mahiwagang sining na ito. Ngunit, ito ba ay hindi na? Nawala ng matagal na panahon. Ikaw na nagmamalaki. Batang walang karanasan. Huwag mong hadlangan ng aming pagpupulong. Agad.
Umalis ka. Iyon na. Umalis ka na agad. Huwag kang magulo dito. Matandang General Chu. Mukhang sa pulong na ito, wala na tayong magagawa upang magpatuloy sa pagdalo. Ngunit huwag kang mag-alala. Nandito ako. Lahat ay magiging maayos. Li Chengfeng, ano ba talaga ang alam mo tungkol sa mahika ni Chimen upang bigyang proteksyon ng dragon? Paano? Hindi mo rin ako pinaniniwalaan. Sa tingin ko ay napakamahiwaga. Baka may panganib ba? Ito ay sining ng Feng Shui. Pinag-aral kami ng aming lolo mula pagkabata. Sa pagsasanay, walang masamang mangyayari. Mga tao mula sa pulo. Ama, ang Feng Shui na dalubhasa ng Daksha ay nag-set up sa tabi ng ilog, ng baguan na pangwasak, ng batong panghadlang ng Taishan, at ang pagsalakay ni Hao Yi sa araw, ng pagpuputol ng dragon sa pamamagitan ng langit. Baka ito ay malis. Nag-aalala ka ng labis. Ang escaparate ng Feng Shui na ginawa ko. Sa Daksha, walang makakapagwasak dito, maliban sa kanya, Li Tiancheng. Pero, narinig ko na siya ipilay. At bulag na. Kaya, sa harap ng aking pagpuputol ng dragon, lahat ay parang mga kuliglig na humaharang sa sasakyan. Pupunta na ako ngayon para patayin siya. Hindi na kailangan. Kahit napatayin mo sila ngayon, hindi pa rin mabasak ang pagpuputol ng dragon. Kaya't hayaan mo na sila. Pagkatapos ng 3 araw, papayagan kong hindi na sila makabalik. Dalawa. Chengfeng, ang mga barya na kailangan mo ay handa na. Ano bang silbi ng bagay na ito? Malalaman mo rin sa tamang panahon. Ang Hetian Mansion ay malapit nang matapos. Pagpuputol ng dragon ay magiging totoo. Ang pagpuputol ng dragon ay naging totoo. Putulin mo ang dugong dragon patungo sa Huangbujang. Ang pagpuputol ng dragon ay naging totoo na. Kaya nyo bang hadlangan ito? Mabilis na parang utos. Buksan. Tapos na. Wala pa ring nakapaghadlang. Kuliglig na humaharang sa sasakyan. Putulin mo sila. Nangako akong ipagtanggol ang Daksha hanggang sa kamatayan. Nangako akong ipagtanggol ang Daksha hanggang sa kamatayan. Hindi kilalang masamang sining. Nais din niyang salakayin ang kapangyarihan ng Daksha. Mahika ni Chimen. Para sa dragon na magsuot ng baluti. Mahika ni Chimen. Para sa dragon na magsuot ng baluti. Naputol ang pagpuputol ng dragon sa pamamagitan ng langit. Paano mangyayari iyon? Paano mangyayari iyon? Sino siya? Siya iyon. Tiyak na siya ay inapo niya. 30 taon na ang nakalipas. Hindi ako katapat niya. Sa kasalukuyan, hindi ako kasing galing ng kanyang inapo. Natalo ako. Natalo ako. Umalis ka na. Umalis ka na. Sa buhay mong ito, huwag ka nang bumalik sa Daksha. Dahil sa iyo, magpakailanman. Hindi ka tapat niya. Magpakailanman. Naputol. Naunahan ang pagpuputol ng dragon sa pamamagitan ng langit. Talaga bang kaya mo? Mahika ni Chimen. Ano ang relasyon mo kay Master Li? Ano talaga ang relasyon? Siya ang aking lolo.